KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-36 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 351 hanggang 360. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 351. Garantiyang hindi mo mapipigil ang pag-ipon ng mga papuri. Habang papalapit ang may-ari ng inn sa mesa ni Huang Xiaolong, ipinaliwanag ng Lil Server, may-ari, ito ang young noble na balak bumili ng lahat ng natitirang origin wine. Ang may-ari ng inn ay puno ng mga ngiti habang nagsasalita kay Huang Xiaolong, narinig ko na gustong bilhin ng young noble ang lahat ng natitirang origin wine. Sa totoo lang, walang tuntunin ng aming ina nagsasabing hindi lahat ng mga ito ay mabibili ng mga bisita, ngunit kung isasalang-alang ang mga bisitang darating mamaya, maaari ko bang ialok ang young noble ng 500 pitchel? Napakabait ng may-ari ng inn. 500 pitchel. Tumango si Huang Xiaolong, kaya mo. Hindi tulad na kailangan niyang bilhin ang lahat ng alak. Nawala sa kanyang katawan ang tensyon ng may-ari ng inn nang makitang kaagad na pumayag si Huang Xiaolong. Pagkatapos, nagbayad si Huang Xiaolong ng 100 milyong gintong barya sa may-ari ng inn. Umalis ang huli upang ihanda ang origin wine para kay Huang Xiaolong pagkatapos matanggap ang bayad, hiniling kay Huang Xiaolong na maghintay sandali. Si Huang Xiaolong at ang iba ay nagpatuloy sa pag-uusap at pag-inom habang binibigyang pansin ang mga talakayan na nangyayari sa kanilang paligid habang ang may-ari ng inn ay umalis upang maghanda. Hindi rin namin alam kung totoo ang napapabalitang ancient dragon ruin na ito, kalahating taon na ang nakakalipas pero wala pang nakakahanap ng lokasyon nito. Malamang totoo, pero totoo man o peke, wala itong kinalaman sa amin, nandito lang kami para magdagdag ng kasiglahan. Tama, kahit na tayo ay sapat na mapalad na makakuha ng isang dragon egg, malamang na hindi tayo mabubuhay ng matagal. Ilang tao sa malapit na mesa ang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Kasabay nito, sa isa pang mesa, may nagsalita, narinig ko na may ipinadala rin si Deities Templar dito sa oras na ito. Sino ang nagsabing mayroon lamang Deities Templar, maging ang Azures Gate Sovereign Chen Changqi ng Star Cloud Continent ay narito, pati na rin ang Beastman King ng Ten Directions Continent, si Lu Zingyi. Ang Gate Sovereign ng Azure na si Chen Changqi. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong. Ang Chen Changqi na ito ay talagang nangahas na ipahayag ang kanyang sarili bilang Azures Gate Sovereign, dahil ang mga tao ay nagkukwento ng bagay na tila ito ay katotohanan, kung gayon ay walang duda tungkol dito. Samantalang si Zhao Shu ay naglabas ng mapang asar na sanggal nang marinig ang pangungusap na iyon. Mr. Zhao, ikaw ay... Nang mapansin ang pagbabago sa mukha ni Zhao Shu, nagtanong si Duan Ren. Wala lang. Umiling si Zhao Shu. Sa oras na ito, bumalik ang may-ari ng inn. Gayunpaman, may balbas na payat na lalaki na sumusunod sa kanyang likuran. Ang may-ari ng inn ay nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong na may malungkot na mukha, young noble, pasensya na, origin wine, 10 pitchel lang ang maibebenta namin sa iyo. 10 pitchel. Napanatili ni Huang Xiaolong ang kalmadong ekspresyon, naghihintay na magpatuloy ang may-ari ng inn. Nagpatuloy ang may-ari ng inn, ngayon lang, binili ng aming Rising Sun City's Castellan Manor Steward Chen ang natitirang origin wine, sa makatuwid, sa makatuwid. Mga salitang binigkas hanggang sa puntong ito, ang kahulugan ay mas malinaw kaysa sa liwanag ng araw. Itinuro niya ang manipis na balbas na lalaki sa likod niya, ipinakilala, ito ang aming Castellan Manor Steward Chen. Ang Steward Chen na iyon ay tumango na may bahagyang masiglang saloobin, ang orihinal na layunin ng aming Castellan ay bilhin ang lahat ng natitirang origin wine, gayunpaman, upang magbigay ng mukha sa may-ari ng inn, pumayag kaming bigyan ka ng 10 pitchel. Sa pakikinig sa kanyang sinabi, parang hindi nakiusap, ang may-ari ng inn Huang Xiaolong, hindi siya makakabili ng kahit isang pitchel. Si Emperor Duanren, Zhao Shu, at lahat ng nasa mesa ay nakasimangot. Ganoon ba? Si Huang Xiaolong ay parang walang pakialam.
Ang steward siya na iyon ay tumawa sa nakakatakot na paraan. Brat, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit binili ng ating Castellan ang lahat ng origin wine ay para pretuhin ang ilang deities Templars elders sa Castellan Manor. Isang didisguise na kampante na ekspresyon ang nakaplaster sa mukha ni Steward Chen. Sa kanyang opinyon, si Huang Xiaolong ay maiihi sa kanyang pantalon kapag binanggit ang deities Templar. Malinaw, ang pagiging napili upang mag-host ng Deities Templars Elders sa Castellan Manor ay isang kaluwalhatian, isang bagay na pangarap lamang ng hindi mabilang na mga sekta at kilalang pamilya. Habang natutuwa si Steward Chen sa kanyang kahalagahan, inutusan ni Huang Xiaolong si Feng Yang na nakatayo sa likuran niya, patayin. Oo, may-ari. Ang higanting aswang na si Feng Yang ay kinilala ng may paggalang. Bago na unawaan ni Steward Chen ang nangyayari, mabilis na lumabo ang silhouette ni Feng Yang sa kanyang harapan. Pagkatapos, 5 daliri ang hugis kuko na humawak sa korona ng ulo ni Steward Chen. Si Steward Chen ay isa lamang si Yan Tian 10th Order Warrior, kulang na kulang laban sa isang kalaban tulad ni Feng Yang. Bago si Feng Yang, halos hindi makapag-isip si Steward Chen na lumaban, nalock siya sa lugar ng kamay ni Feng Yang sa isang iglap. Ang mga daliri ni Feng Yang ay madaling tumusok sa bungo ni Steward Chen at nagsimulang sumuso. Sa harap mismo ng mga mata ng may-ari ng inn, si Steward Chen ay sinipsip na tuyo na parang isang bowl ang ipinipis. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik si Feng Yang na nakatayo sa parehong lugar sa likod ni Huang Xiaolong nang walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Ang matigas na bangkay ni Steward Chen ay bumagsak sa sahig ng walang suporta. Ulalas ng ibang mga bisita nang mapansin ang insidente sa mesa ni Huang Xiaolong na nagdulot ng maliit na kaguluhan sa inn. Gayunpaman, ang Rising Sun City ay matatagpuan sa malapit na distansya sa Origin Forest. Ang mga pagpatay at away ay nagaganap araw-araw, kaya ang insidente ay hindi nagdulot ng higit sa nakakagulat na pagmamadali. Si Emperor Duanren at ang dalawang matandang lalaki ng Duanren Institute ay gulat na napatingin kay Feng Yang na nakatayo pa rin sa likod ni Huang Xiaolong. Ang matinding ghost aura na lumabas sa katawan ni Feng Yang sa sandaling kumilos siya ay malinaw na naramdaman nilang tatlo. Isang Saint Realm ghost. Nagpalitan ng tingin ang tatlong tao sa gitna nila. Hanggang sa sandaling ito, nahihirapan pa rin si Duanren na paniwalaan dahil hindi niya maintindihan kung paano masupang ni Huang Xiaolong ang isang multo na nilalang, bukod pa rito, isa na umaban sa kaharian ng santo. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang may-ari ng inn, kung tama ang pagkakaalala ko, ako ang unang bumili ng natitirang origin wine. Nabalik sa realidad ang may-ari ng inn sa boses ni Huang Xiaolong, nakaramdam ng pangangati at tuyo ang kanyang lalamunan habang nagmamadaling sumagot kay Huang Xiaolong, oo, si Young Noble iyon. Sino ang bumili sa kanila? So, paano naman ngayon? Tumalim ang tingin sa mga mata ni Huang Xiaolong. Tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa noo ng may-ari ng inn. Tinabi niya, pag-aari sila ng Young Noble, lahat sila. Dalhin mo na ang 500 pitchel na binili ko. Paninisi ni Huang Xiaolong, hindi na sa parehong magiliw na paraan na ipinakita niya kanina. Oo, Young Noble, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Mabilis na tumakbo ang may-ari ng inn, ngayon lang niya ito nakita, ang matangkad na higanting lalaki sa likod ng Young Noble ay malamang na isang Saint Realm expert. Isang alipin lamang ang isang eksperto sa kaharian ng santo. Habang pinag-iisipan niya ito, mas natakot ang may-ari ng inn. Habang pinapanood ang may-ari ng inn na tumakbo palayo, napangisi si Huang Xiaolong. Mga Diyos na Templar. Pagkatapos lamang ng ilang paghinga, bumalik ang may-ari ng inn dala ang 500 pitchel ng origin wine na binayaran ni Huang Xiaolong. Tirichit asterisk S. Sa kabilang panig, sa pangunahing upuan ng Rising Sun City Castellan Manors Hall ay nakaupo ang isang nakakaakit na babae na nakasuot ng pastel green na damit. Siya ay walang iba kundi ang guro ni Lilo, si Li Molan. Sa upuan sa ibaba niya ay nakaupo ang matandang ninuno ng pamilya Yao, si Yao Shan at sa tabi niya ay si Yao Fei. Maliban sa kanila, may 3 pang matandang lalaki na nakasuot ng elder robe ng Deities Templar.
Nakaupo ang 6 na tao, ngunit ang kastela ng Rising Sun City, si Wang Kong, ay hindi nang ahas na umupo. Nakayuko siya at sabik na nakangiti habang nakatayo sa bulwagan. Hinarap ni Wang Kong si Lee Molan na may isang nakakabigay puri ng ngiti, elderly, at lahat ng elder. Ang origin wine ng ating Rising Sun City ay talagang nakahihigit. Ginagarantiyahan ko na hindi mapipigilan ng mga elder ang pagumpok ng mga papuri pagkatapos itong matikman. Gayunpaman, si Lee Molan ay hindi nagpakita ng labis na interes, talaga. Itinuro niya ang huling upuan sa dulo ng bulwagan, umupo ka rin. Oo, salamat elderly. Tuwang-tuwa si Wang Kong, mabilis na lumipat sa upuan sa dulo at umupo. Ngunit, sa oras na ito, isang Castellan Manor Guard ang tumakbo sa bulwagan na mukhang nalilito. Nag-igting ang mga kilay ni Wang Kong habang tinitigan ang gwardya sa mahina at pinipigilang boses, anong nangyari? Nasaan ang origin wine na inutusan kong kunin mo? Isa ito sa mga bantay na sumunod kay Steward Chen palabas sa Smooth Voyage Inn. Napaluhod ang gwardya sa pangamba, umiiyak ng mapait, Castellan, napatay si Steward Chen, at ang origin wine na in-order namin ay pilit na binili ng iba. Ano? Tiwang Kong ay tumalon mula sa kanyang upuan, nababanat ang nerbiyos. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 352. Wang Xiaolong. Ang balita ay hindi inaasahan kay Lee Molan at sa iba pa sa bulwagan, may mga taong naglakas loob na patayin ang tagapangasiwa ng Rising Sun City Castellan sa loob mismo ng lugar ng lungsod. Gayunpaman, sa kumakalat na balita tungkol sa pagkasira ng Ancient Dragon Clan, maraming mga tagalabas ang nagtipon sa Rising Sun City bago pumasok sa Origin Forest, kaya hindi katakataka na magkaroon ng isa o dalawang walang ingat na daredevil sa kanila. Tiwang Kong ay mukhang sobrang malungkot habang tinatitigan ang gwardya na tumakbo pabalik upang magulat, ano ba talaga ang nangyari? Magsimula sa simula. Ang tagapangasiwa ng kanyang manor ay pinatay sa loob ng Rising Sun City. Bukod dito, isang grupo ng mga deities Templars Elders ang nanonood ngayon. Ang bagay na ito ay nagpapawala sa kanya ng magandang mukha. Ang gwardya na iyon ay hindi nang ahas na itago ang anumang mga detalye, totoo na ibinuhos ang lahat. Noong una, si Limolan at ang deities Templar Elders ay hindi masyadong naabala sa nangyari, ngunit nang banggitin ng gwardya na partikular na ipinaalam ni Steward Chen sa kabilang partido na ang origin wine na ito ay para sa entertainment ng deities Templar Elders, ngunit pinatay pa rin niya ang Steward Chen na iyon. At pagkatapos nagpatuloy sa pagbili ng lahat ng natitirang origin wine, hindi masyadong maganda ang mukha ni Limolan. Nang matapos ang gwardya na iyon na ikwento ang nangyari, malamig na humagulgol si Lee Molan. Ang temperatura ng bulwagan ay bumagsak ng husto. Tiwang Kong at ang gwardya ay hindi sinasadyang nanginginig sa biglang malamig na hangin sa loob ng bulwagan. Isang malamig na ngiti ang nagmula kay Yao Fei sa sandaling ito, may mga tao talaga na nangahas na huwag ilagay sa kanilang mga mata ang deities Templar. Tila kulang pa sa prestihiyo ang ating deities Templar, kailangan pa itong pahusayin ng kaunti. Sumang-ayon si Yao Shan, maganda rin sa ganitong paraan, kunin ang pagkakataong ito kung saan maraming eksperto ang nagtitipon dito sa Rising Sun City mula sa iba't ibang rehiyon. Pumatay ng isa para hadlangan ang 100. Tingnan natin kung may sino mang maglalakas loob na hamakin ang ating mga deity Templar sa hinaharap. Tumango si Lee Molan sa kanyang ulo, Yao Shan, Yao Fei, kayong 5 ay bumiyahe sa Smooth Voyage Inn na iyon. Tandaan, ano man ang pagkakakilanlan, kung sino man ang taong iyon, pumatay ng walang awa. Si Yao Shan, Yao Fei, at ang iba pang 3 deity Templar Elders ay tumayong lahat, magalang na kinikilala ang utos ni Lee Molan. Mangyaring makatiyak, elderly, pagkatapos patayin ang mga ignorante na mga taong iyon, isasabit natin ang kanilang mga bangkay sa itaas ng Rising Sun City Gate ng isang buong buwan. Ipaalam sa lahat ng mga ekspertong dumadaan ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa mga deities Templar. Sinabi ni Yao Fei, ang kanyang tinig ay puno ng katwiran. Tumango si Lee Molan bilang kasiyahan, go.
Nagdahilan si Yao Shan at ang apat at umatras mula sa bulwagan. Ginabayan ni Wang Kong at ng kanyang mga subordinate, ang 5 Deities Templar Elders ay nagmarcha patungo sa Smooth Voyage Inn. Tirichit Asterisk S. Smooth Voyage Inn. Ti Huang Xiaolong, Zhao Shu, Duan Ren, at ang 2 Duanren Institute Honorable Saint Masters ay nagpatuloy sa pagtataas ng kanilang mga mangkok ng alak na tinatangkilik ang kanilang mga inumin sa parehong tahimik na paraan. Maaga, pinaalis ni Huang Xiaolong sa may-ari ng inang bangkay ni Steward Chen upang hindi maapektuhan ang kanyang mood sa pag-inom. Young Lord, iniisip ko kung sino ang ipinadala ng mga deity Templar sa panahong ito. Habang nagpapatuloy ang pag-inom, nagtaka si Zhao Shu. Sumagot si Huang Xiaolong, malalaman natin mamaya. Hindi naging posible para sa mga deities Templar na tumahimik at lumunin ang nangyari kanina, marahil sa sandaling ito ay malapit na sila mula sa Rising City Castlan Manor patungo sa Smooth Voyage Inn. Ang unang puno at buhay na palapag ay halos walang laman at tahimik na ngayon, ang ibang mga customer ay natatakot na ang sakuna ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng pagsasamahan, kaya karamihan ng mga bisita ay nagbayad at tumakbo para sa kanilang buhay. Iilan lang ang nanatili para mapanatili ang kanilang reputasyon at manood ng magandang palabas. Hindi naghintay ng matagal si Huang Xiaolong, sa lalong madaling panahon ay isang malakas na kaguluhan sa labas ang hudyat ng pagdating ng mga tao ni Deities Templar. Narito ang mga tao mula sa Castellan Manor. Sila ay mga Deities Templar Elders. Talagang 5 sila. Nagulat ang mga tao sa kalsada. Bawat Deities Templar Elder ay isang Saint Realm Expert. 5 Saint Realm Expert ang nagpakita. Nagtago sa isang sulok, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ng may-ari ng inang marinig niyang may sumisigaw na may dumating na 5 Deities Templar Elders. Kung itinuon nila ang kanilang galit sa kanya, kahit na mamatay ng 100 ulit ay hindi sapat. Nang marinig ang mga ingay sa labas, sinabi ni Huang Xiaolong sa mga tao sa mesa, talagang bukas palad ang Deities Templar na nagpadala ng 5 Saint Realm Expert ng sabay-sabay. Mamaya na lang daw tayo matatapos ng alak. Nang matapos magsalita si Huang Xiaolong, ang pangunahing pasukan ng ina ay sumabog. Ang mga gwardya ng Castellans Manor ay pumasok sa loob sa isang iglap, pinalibutan ng buong gilid ng napakahigpit na kahit isang langaw ay hindi makamanyobra sa mga puwang. Tiao Fei at ang kanyang grupo ay malayang naglakad papunta sa inn na sinamahan ng mga gwardya. Habang naglalakad papunta sa inn, inilibot ng mga mata ni Yao Fei ang paligid. Nang makita niya ang mesa ni Huang Xiaolong, nagbago ang kanyang ekspresyon, sumisigaw ng malakas, Huang Xiaolong. Napansin din ni Yao Shan ang grupo ni Huang Xiaolong, at kasama nila si Duan Ren, Duan Ren. Ang mga tao ay muling napukaw sa boses ni Yao Fei na umalingaw-ngaw sa hangin. Huang Xiaolong. Baka si Huang Xiaolong din ang pumatay kay Elder Aubezo ng Deities Templar. Ang mga eksperto mula sa lahat ng dako na naghihintay na manood ng magandang palabas ay natigilan ng malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Kasunod ng anggulo ng mga mata ni Yao Fei, ang mga tingin ng lahat ay nahulog kay Huang Xiaolong. Nang maramdaman ang maraming titig na bumabagsak sa kanya, si Huang Xiaolong ay namangha, tila sikat siya. Kahit hanggang dito sa Haisan Empire ay may mga taong nakarinig ng kanyang pangalan. Dahan-dahang tumayo si Huang Xiaolong mula sa kanyang upuan. Sumunod sina Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pa, samantalang si Yao Fei, ay umatras ng isang hakbang palabas ng reflex nang makitang nakatayo si Huang Xiaolong. Nang makita ang maliit na aksyon na ito, tumawa si Huang Xiaolong, Yao Fei, hindi mo ba ako gustong patayin sa buong oras na ito? Halika, kumilos ka. Don't tell me nakalimutan mo ang taong iyon sa Duanren Institute noong pinilit kitang kumain ng isang malaking barrel ng tae. Noong taong iyon sa Duanren Institute, kinidnap ni Yao Fei ang mga magulang ni Huang Xiaolong. Galit na galit, pinalunok ni Huang Xiaolong si Yao Fei ng isang bar aisles ng dumi nang matagpuan niya ito. Sa huli, kung hindi dahil sa paglitaw ni Li Mohan, Yao Shan, at iba pa, hindi na sana mabubuhay si Yao Fei sa araw na iyon. Kumain ng tae. Ang gulat ng mga mata mula sa karamihan ay nakatuon kay Yao Fei.
Isang elder ng Deities Templar ang napilitang kumain ng isang bar aisles ng tae ni Huang Xiaolong. Lahat ng mga eksperto ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha na nakatingin kay Yao Fei. Samantalang si Yao Fei ay labis na nagtatampo, kumikislap kay Huang Xiaolong, bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Paano niya makakalimutan ang nangyari sa taong iyon? Mula noong panahong iyon, ang pagkamuhi ni Yao Fei kay Huang Xiaolong ay umabot sa hindi pa nagagawang tindi. Sa ilang taon na ito, sa tuwing naaalala niya ang eksenang napilitan siyang kumain ng tae sa harap ng mga estudyante ng Duanren Institute, labis niyang hinihiling na nasa harap niya mismo si Huang Xiaolong para mapunit siya. Lumitaw sa mga mata ni Yao Fei ang mapupulang ugat na nagiging pula. Ang kanyang mga mata ay hindi nalalayo kay Huang Xiaolong habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Huang Xiaolong ay nanatiling walang kibo. Nang mapansin ang robe ng Deities Templar Elder kay Yao Fei, sinabi niya, mukhang nakalusot ka sa Saint Realm. Paano ito, Yao Fei? Tatayo ako rito, hahayaan kang umatake. Hanggat kaya mo akong umatras ng kalahating hakbang, hahayaan na kita. Kasabay nito, sina Zhao Shu, Luan Ren, at ang iba pang dalawang Saint Realm Warrior ay bawat isa ay nakalok sa isang Deities Templar Elder na kalaban. Ang mga salita ni Huang Xiaolong ay muling nagulat sa mga tao. Marami sa mga eksperto na naroon ang nadama na ang pag-uugali ni Huang Xiaolong ay masyadong mapangahas, kahit kalahating taon na ang nakalipas ay may chismis na nagsasabing pinatay ni Huang Xiaolong si Deities Templar Elder, Ao Beizo, isa lamang siyang Piklate Xiantian 10th Order. Kahit na malakas siya, imposible para kay Huang Xiaolong na tumayo at gawin ang pag-atake ng isang Saint Realm expert nang hindi umaatres ng kalahating hakbang. Ang mukha ni Yao Fei ay naging mas madilim kaysa dati, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyong na may mga berdeng ugat na tumatalon. Anong problema? Wala ka bang lakas ng loob para umatake? Panunuyan ni Huang Xiaolong. Sumiklab ang init ng ulo ni Yao Fei. Umuungol na galit, ang enerhiya sa paligid niya ay tumaas, na pinakawalan ng kanyang kapangyarihang santo ng walang pagpipigil. Ang martial spirit ni Yao Fei ay lumitaw sa itaas niya, isang napakalaking silhouette na nababalot ng kadiliman, ang Dark Malevolent Sovereign, ang hari ng kadiliman. Hindi nagaksaya ng oras si Yao Fei at agad na nagbago ang kaluluwa, isang ligaw na itim na apoy ang bumabalot sa kanyang katawan. Huang Xiaolong, noong taong iyon ay isa ka lamang Xiantian Second Order, hindi ako naniniwala na ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa akin ngayon. Sumigaw si Yao Fei. Noong napilitan si Yao Fei na kumain ng tae, isa na siyang Piklate Xiantian 10th Order, habang si Huang Xiaolong ay isa lamang Xiantian Second Order. Sa taong iyon, maaari niyang lapitin si Huang Xiaolong hanggang mamatay anumang oras, at ngayon, pagkaraan ng ilang taon, tumanggi siyang maniwala na si Huang Xiaolong ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Bagamat katatapos lamang niyang makapasok sa Saint Realm, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang late First Order Saint Realm. Ang silhouette ni Yao Fei ay nawala sa isang kisap mata, tumawid sa maikling distansya sa pagitan nila Huang Xiaolong. Ang kanyang kamao ay tumama ng mas mabilis kaysa sa Quicksilver. Isang napakalaking devil energy ang lumabas habang si Huang Xiaolong ay nagbagong anyo sa Osiris Physique. Kasabay nito, isang gininto ang sinag ng liwanag ang umiikot sa katawan ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 353. Walang umalis ni isa sa kanila. Isang malakas na boom ang nagdulot ng hangin. Tamang-tama ang suntok ni Yao Fei sa dibdib ni Huang Xiaolong, sa itaas mismo ng puso. Natigilan ng mga tao nang makitang nananatiling tahimik si Huang Xiaolong na para bang balak talaga niyang gamitin ang kanyang laman para makayanan ang buong puwersang pag-atake ni Yao Fei. Kasama si Yao Fei mismo. Hindi niya inaasahan na tatayo talaga si Huang Xiaolong at tatanggap ng kanyang pinakamalakas na pag-atake ng direkta na umaasa lamang sa depensa ng kanyang katawan. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga mata ng lahat ay halos matanggal sa kanilang mga socket. Si Huang Xiaolong, na kumuha ng buong lakas na suntok ni Yao Fei sa dibdib, ay nanatiling nakatayo, matatag na parang bundok.
Tiao Shan, ang tatlong Deities Templar Elders, Wang Kong, at ang mga nakapaligid ay nakatulala, na mangha. Ang paghinga ng may-ari ng inn ay naging maikli. Nang mahuli ang pagkabigla na dumaan sa mga mata ni Yao Fei, gumisi si Huang Xiaolong, nagulat. Bagamat isa pa lang akong si Yan Tian second order ilang taon na ang nakalipas, sorry to disappoint, pero ang lakas ko ngayon ay higit pa sa iyo. Isang malakas na pagdagsa ng enerhiya ang lumabas mula sa dibdib ni Huang Xiaolong na nagpabalik kay Yao Fei, lumipad sa isang sulok. Fear! Sumigaw si Yao Shan, ngunit nang malapit na niyang saluhin si Yao Fei mula sa pagkahulog, isang marahas na kapangyarihan ang nakalok sa kanya. Naalarma, agad na humarap si Yao Shan gamit ang kanyang palad. Pinilit ng banggaan si Yao Shan pabalik ng ilang hakbang. Pagkatapos niyang mabawi ang balanse, galit na pinandilatan ni Yao Shan si Zhao Shu. Walang iba kundi si Zhao Shu ang humadlang sa kanya sa pagtulong kay Yao Fei kanina lang. Sa puntong ito, pinalipad si Yao Fei palabas ng pintuan, bumagsak sa kalye sa labas, nabasag ang semento at gumapang ang mga linyang zigzag sa kalye dahil sa malakas na impact. Ang damit ng Deities Templar Elder ni Yao Fei ay kinulayan ng pula ng dugo mula sa kanyang bibig, ang marilag na itim na apoy na bumabalot sa kanyang katawan ay kumupa sa isang mapurol na kulay. Napangisi si Huang Xiaolong habang pinapanood ang pagbagsak ni Yao Fei sa kalye sa labas. Itinaas ang kanyang paa, dahan-dahang naglakad si Huang Xiaolong patungo kay Yao Fei. Noong pinatay niya si Aobezo, isa pa rin siyang pitplate si Yan Tian 10th Order. Ngayong nakalusot na siya sa Saint Realm, kahit na ang Second Order Saint Realm ay mahihirapan siyang saktan, ano pa ang isang sanggol na Saint Realm warrior gaya ni Yao Fei. Sa madaling salita, upang patayin ang isang bagong nasira sa Saint Realm warrior tulad ni Yao Fei, hindi na kailangang ipatawag ni Huang Xiaolong ang kanyang martial spirits. Gayunpaman, sa oras na ito, isang galit na dagendong ang nagmula kay Yao Shan habang siya ay sumusugod upang salakayin si Huang Xiaolong. Ngunit, sa sandaling lumipat siya, nakaharang na si Zhao Shu sa harap ng kanyang dinadaanan, pinalihis ang pag-atake ni Yao Shan palayo kay Huang Xiaolong. Isang labanan ang naganap sa pagitan ng tatlong Deities Templar Elders at grupo ni Duan Ren. Ang mapanirang enerhiya ay dumaloy sa loob ng inn na kumalat sa mga kalapit na restaurant at tindahan, ang kanilang mga istruktura ay dinurog sa buhangin at alikabok, at ang mga piraso ng simento ng kalye ay bumaligtad sa hangin. Ang mga eksperto na nanonood mula sa gilid na umiwas na masyadong mabagal ay mayroon lamang isang dulo ang kanilang mga katawan ay sumabog na naging dugo mula na tumansik sa mga lansangan. Ang matataas na antas ng Xiantian Realm Warriors ay walang exception. Bagamat makapangyarihan ang mga katawan ng matataas na antas ng Xiantian Realm Warriors, sa harap ng mga eksperto sa Saint Realm, sila ay walang iba kundi paper tigre. Si Yao Fei ay nagpupumilit na tumayo na may mga awkward na galaw. Pinagmamasdan si Huang Xiaolong na unti-unting lumalapit sa kanya, ang puot sa mga mata ni Yao Fei ay lalong tumindi, isang galit na dagendong ang humalangaw-ngaw. Bakit? Bakit? Hindi ako naniniwala, ayaw kong maniwala. Ang maitim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay muling naging matingkad, na bumabalot sa kalapit na lugar, lumalawak sa isang mas malaking lugar na parang gusto nilang lamunin si Huang Xiaolong ng buo sa kadiliman. Sa kabila nito, nang ang maitim na apoy ay malapit na kay Huang Xiaolong, tila nakasalubong nila ang isang hindi nakikitang hadlang at napilitang iwasan siya. Patuloy na nilapitan ni Huang Xiaolong si Yao Fei, malamig ang tingin sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na iglap, ang Eminent Holiness Halberd ay lumitaw sa palad ni Huang Xiaolong, itinulak palabas si Yao Fei at itinaas ang mga patong-patong ng alo na bumalot sa madilim na itim na apoy, na ibinalik ang mga ito patungo sa kanilang may-ari. Sa susunod na segundo, ang mga anino ng Halberd ay nagkulimlim sa kalangitan, na bumagsak tulad ng isang makinang na meteor shower. Bago pa makita ng sino man ang nangyari, ang Eminent Holiness Halberd ay tumusok sa katawan ni Yao Fei. Fear! Nang makitang natusok ang halberd ni Huang Xiaolong sa dibdib ni Yao Fei, parehong balisa at galit si Yao Shan. Sa kasamaang palad, sa ilang segundong iyon ng distraction, pinalo siya ni Zhao Shu ng suntok na nagpalipad kay Yao Shan sa kabilang direksyon.
Sa kabila ng pagiging ninuno ng pamilya Yao at pagsulong sa kaharian ng Santos sa loob ng maraming taon, paglilinang hanggang sa kaharian ng Saint Sixth Order, paano magiging kalaban ni Zhao Shu si Yao Shan? Kaya naman, natapos din siya tulad ni Yao Fei, natalo sa ilang paghinga. Hindi agad nabunot ni Huang Xiaolong ang Eminent Holiness Halberd matapos itong tumusok sa katawan ni Yao Fei. Ang kanyang kaliwang palso ay pinilipit ang mahabang hawakan ng halberd at ang Eminent Holiness Halberd ay umikot ng napakabilis, tulad ng isang drill, na gumiling sa mga laman loob ni Yao Fei sa mga piraso. Ang Eminent Holiness Halberd ay patuloy na umiikot, naramdaman ni Yao Fei ang matinding sakit na sumasabog sa bawat bahagi ng kanyang katawan, ang hilaw na paghihirap na alulong ay bumangon mula sa kanyang lalamunan. Ang Rising Sun Castellan, si Wang Kong, ay pumuti habang pinapanood ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Yao Fei, ang malamig na pawis ay nabasa sa kanyang damit. Ang mga eksperto sa paligid ay nakaramdam ng malamig na panginginig sa kanilang mga puso habang pinapanood ang kaawa-awang hitsura ni Yao Fei. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, tanging takot at takot ang nasa kanilang mga mata. Matapos basagin ang mga laman loob ni Yao Fei, hinugot ni Huang Xiaolong ang Eminent Holiness Halberd at si Yao Fei ay natisod pa atros, nawala ng balanse. Isang malaking butas ang makikita sa kanyang dibdib, ngunit gumagalaw pa rin si Yao Fei. Tinandilatan niya si Huang Xiaolong habang itinatatag ang kanyang mga paa, ang kanyang mga mata na duguan ay sumisigaw para sa pagpatay, ang kanyang puot ay pumalit sa anumang takot sa kamatayan. Umabot ang kamay ni Yao Fei, pinunasan ng dugong umaagos mula sa kanyang bibig, ngumingiti sa nakakagambalang paraan, Huang Xiaolong, sa tingin mo may iligtas mo si Lilo sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Alam kong binalak mong iligtas si Lilo sa susunod na pagpili ng disipulo ng Deities Templar, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mo may iligtas si Lilo hanggat nabubuhay ka, hindi kailanman. Ang mukha ni Yao Fei ay nabaluktot sa banta. Ganoon ba? Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi natinag. Umisi si Yao Fei, ano man ang reaksyon ni Huang Xiaolong, para sabihin sa iyo ang totoo, si Lilo ay ang banal na dalaga ng ating Deities Templar, ang kahalili sa posisyon ng Temple Preceptor. Isang maliit na pagsimangot ang lumitaw sa mga kilay ni Huang Xiaolong, binibigkas ni Ao Beizo ang parehong mga salita noon. Ito rin ang mismong bagay na nag-aalala sa kanya nitong mga nakaraang araw. Si Lilo malamang ay mayroon na. Huang Xiaolong humakbang patungo kay Yao Fei, huminto 10 metro ang layo mula sa kanya habang ang Eminent Holiness Halberd ay nakahanda sa kanyang kamay habang ang kanyang malamig na boses ay tumunog, mga huling salita. Umisi si Yao Fei, maging mayabang at matapang sa lahat ng gusto mo ngayon, pagdating ng panahon, luluhod ka pa rin sa harap ng mga Deities Templar, humihingi ng awa. Walang sino mang lumalaban sa Deities Templar ang may magandang wakas. Hindi na nagsalita pa si Huang Xiaolong. Tumalon siya, ang Eminent Holiness Halberd sa kanyang kamay ay itinulak palabas, tumpak na nakatutok sa pagitan ng mga kilay ni Yao Fei. Isang nakasisilaw na itim na ilaw ang kumislap sa harap ni Yao Fei at isang kalahating metro ang lapad, isang metrong taas na kulay itim na espasyo ang lumitaw sa kanyang harapan, nagsisilbing isang kalasag. Ito ang lugar ng Saint Realm ni Yao Fei. Ngunit sa labis na pagkasindak ni Yao Fei, ang mahabang halberd sa kamay ni Huang Xiaolong ay tumusok mismo sa espasyo ng kanyang kaharian ng santo sa isang kisap mata, diretso sa kanyang templo. Si Huang Xiaolong ay gumamit ng kaunti pang puwersa sa kanyang kanang kamay, itinulak ang Eminent Holiness Halberd ng mas malalim sa utak ni Yao Fei, pagkatapos ay itinuro ang tunay na essence fire sa tabi ng halberd upang pumasok sa kamalayan ni Yao Fei at sunugin ang kanyang kaluluwa. Nanigas ng husto si Yao Fei, nanlabo ang kanyang mga mata nang umalis ang liwanag sa kanyang mga pupil. Fear! Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakasakit ng pusong sigaw ni Yao Shan. Dala ni Yao Fei ang lahat ng pag-asa ng pamilya Yao. Sa sobrang kahirapan, sa wakas ay pumasok si Yao Fei sa kaharian ng santo. Ang pagmamasid sa walang buhay na katawan ni Yao Fei na bumagsak, ito ay katulad ng panunood sa hinaharap ng Yao family na gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang mga tao ay natigilan sa pagsaksi sa pagkamatay ni Yao Fei. Pumunta ka.
Sa oras na ito, isa sa mga Deities Templar Elder na nakikipaglaban sa grupo ni Duan Ren ay sumigaw sa kanyang mga kasama. Masyadong lumampas ang mga bagay sa kanilang inaasahan, at kung hindi sila aalis ngayon, maaaring huli na para umalis mamaya. Itago mo sila dito, wala ni isa sa kanila ang umalis. Tigaw ni Huang Xiaolong. Ngunit eksakto sa sandaling ito, isang berdeng sinag ng liwanag ang dumating, na napunit sa kalawakan, lumapag sa harap mismo ni Huang Xiaolong. Young Lord, ingat. Si Zhao Shu ay sumugod sa harap ni Huang Xiaolong, pilit na hinaharangan ang berdeng sinag ng liwanag. Pagkatapos, isa pang pagsabog ng nakakabulag na liwanag ang lumitaw sa eksena. Nang mawala ito, isang magandang babae ang pumasok sa kanilang paningin ni Limoran. Nang dumating si Limoran, ang kanyang mukha ay napakalungkot nang makita ang katawan ni Yao Fei na nakahiga malapit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 354. Muling bumangon ang langit na kayamanan sa mundo. Inalis ni Limoran ang kanyang tingin mula sa katawan ni Yao Fei. Ang kanyang malamig na mga mata ay bumaling kay Huang Xiaolong, malinaw na niluluwa ang bawat salita, Huang Xiaolong. Umakyat sa langit ang napakalaking layunin ng pagpatay, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang umiikot sa paligid ni Limoran, na bumubuo ng isang marahas na unos. Kawala kahit saan, siyam na naglalakihang buntot ang pumaypay sa likod ni Limoran, na marahang kamakaway sa hangin. Sa susunod na sandali, umikot sila ng husto patungo kay Huang Xiaolong, na naglalayong pumatay. Ngunit bago mabot ng siyam na naglalakihang buntot ni Limoran si Huang Xiaolong, lumitaw si Zhao Shu sa pagitan nila sa isang kisap mata, ang kanyang malakas na kamao ay sumuntok sa siyam na buntot ni Limoran. Isang mabangis na unos ng mga imprint ng kamao ang matagumpay na hamarang sa kanyang pag-atake. Pagwala. Isang malamig na liwanag ang kumislap mula sa mga mata ni Limoran. Naglabas si Zhao Shu ng mapang-asar na pangiinis, mabahong B***, ang dapat mawala ay ikaw. Mabango B***. Ang mga kilos ni Limoran ay natagalan, pagkatapos ay nagngangalit siya. Ngayon pa lang talaga siya tinawag ni Zhao Shu na mabahong B***. Mabango B***. Nagalit si Limoran. Isang napakalaking nine-tailed fox ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at ang kanyang kaluluwa ay nagbago sa isang iglap. Lumitaw ang siyam na iba't ibang kulay na tuldok sa dulo ng kanyang mga kilay, na tumugma sa kanyang makukulay na siyam na buntot, ang kanyang dalawang kamay ay nag-transform sa fox claws. Mamatay. Ang kuko ni Limoran ay bumagsak kay Zhao Shu. Napangisi si Zhao Shu. Ipinatawag ang kanyang martial spirit, nagbagong anyo ang kanyang kaluluwa at sumabak kay Limoran. Si Limoran ay isang makapangyarihang karakter. Sa kanyang pagdating at pagsama sa labanan laban kay Zhao Shu, lubos nitong naibsan ang matinding pressure kay Yao Shan at sa tatlong Deities Templar Elders. Ang kalaban ni Duan Ren ay si Yao Shan, habang si Huang Xiaolong, ang higanting multo na si Feng Yang, at ang dalawa pang Duan Ren Institute Honorable Saint Masters ay nakipaglaban sa tatlong Deities Templar Elders. Ang pinakamahina sa tatlong Deities Templar Elder ay ang Second Order Saint Realm, na target ni Huang Xiaolong at Feng Yang. Sa isang punto, ang elder na iyon ay pinabalik si Feng Yang na pasuray-suray na may isang malakas na suntok, pagkatapos ay agad na ibinaling ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong. Tumingin kay Huang Xiaolong, malamig siyang nagsalita, Huang Xiaolong, nagulat ka nga sa akin, na makapatay ng isang Saint Realm Warrior habang ikaw ay isang maliit na siyantian. Walang ipinakitang ekspresyon si Huang Xiaolong sa papuri. Habang pinapanood ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Xiaolong, hindi siya inilagay sa kanyang mga mata, ang galit ay bumangon mula sa kanyang puso. Huang Xiaolong, ayaw kong maniwala na ang isang maliit na siyantian na tulad mo ay akin, isang kalaban ng Second Order Saint Realm. Kahit na pinatay ni Huang Xiaolong si Yao Fei sa harap nila, hindi niya ipinakita sa publiko ang kanyang kapangyarihan sa Saint Realm, kaya ang Deities Templar Elder na ito at ang karamihan ay nagakala pa rin na si Huang Xiaolong ay isang Siantian Realm Warrior lamang.
Anuman, walang sino man ang maniniwala na si Huang Xiaolong, na isa pa ring pinakamataas na late Xiantian 10th Order Warrior kalahating taon na ang nakakaraan, ay maaaring makapasok sa Saint Realm makalipas ang kalahating taon. Talaga. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong. Halika at mamatay. Sumigaw ang Deities Templar Elder, tinutukan ng mamamatay na suntok si Huang Xiaolong. Isinara niya ang distansya sa pagitan nila sa isang iglap. Sa eksaktong sandaling ito, kumilos si Huang Xiaolong, ngunit hindi siya umiwas. Ang kanyang momentum ay sumabog na parang isang mabangis na kabayo na nagwawalis sa apat na direksyon, hindi na naitago. Ang biglaang pagsiklab ng nakakatakot na momentum ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Kahit na ang Deities Templar Elder na iyon ay mukhang natulala. Santo, Saint Realm. Nakatitig siya kay Huang Xiaolong, mamuka at sumara ang kanyang mga labi ngunit wala ng salitang lumabas. Saint Realm. Ulalas ng mga nakapaligid na eksperto na parang may nahulog na dinamite sa gitna nila. Nang ibabaw ang pagkabigla, hindi makapaniwala, at kawalang paniwala sa karamihan. Si Duan Ren, na nakikipaglaban kay Yao Shan, ay tumingin din, ang pagkagulat sa kanyang mukha ay katulad ng iba. Huang Xiaolong talagang pumasok sa Saint Realm. Kasama niya si Huang Xiaolong sa buong paglalakbay mula sa Duanren Empire, ngunit siya ay nasa dilim tungkol sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong. Ang paghahayag na ito ay talagang nakakagulat para sa ninuno ng pamilya Yao, si Yao Shan. Ito, tao pa ba siya? Kalahating taon na ang nakalipas ay isa pa ring pinakamataas na late Xiantian 10th Order, at pagkatapos makalipas ang 6 na buwan, Saint Realm. Kahit si Limoren ay hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang nakabawi, pinatigas ang kanyang determinasyon na lipulin si Huang Xiaolong. Sa harap ng mga mata na nakatingin sa kanya na may gulat, pagtataka, at hindi paniniwala, si Huang Xiaolong ay sumalakay. Ang kanyang kamao ay lumipad patungo sa Deities Templar Elder. Natarante sa biglaang pakiramdam ng panganib, ang Elder ay tumugon sa pamamagitan ng reflex, itinaas ang kanyang braso upang harangan. Bang! Isang malakas na banggaan ang umalangaw na naramdaman ni Elder na bumigay ang kanyang braso sa isang segundo at napaatras siya ng ilang hakbang. Nang makalma na siya ay baka sa mukha niya ang pangit. Ikaw. Nang gusto niyang magsalita ay umikot ang figure sa kanyang harapan. Sumunod si Huang Xiaolong ng isa pang pag-atake, ang mga gininto ang imprint ng kamao ay namumulaklak sa hangin, ang ilan ay hindi nahahawakan, ang ilan ay solid, malalim at misteryoso. Ito ay Great Void Divine Feast. Pagamat na bigla, gumanti rin ng kamao ang Elder. Mahusay na Void Divine Feast. Ang Great Void Divine World's Great Void Divine Feast. Alam talaga ni Huang Xiaolong ang kasanayang ito sa pakikipaglaban. Isa pang kaguluhan ang dumaan sa karamihan. Sa balita ng pagkasira ng Ancient Dragon Clan sa Origin Forest, ang mga eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng 3 kontinente ay sumugod, kasama ang ilang mga eksperto sa Saint Realm sa kanila, kaya hindi kakaiba para sa ilan na narinig ang tungkol sa Great Void Divine. Kamao. Matapos sumuntok ang Great Void Divine Fist, ang kamao ni Huang Xiaolong ay nakaunat sa isang palad, naglunsad ng isa pang pag-atake. Ang isang imprint ng palad ay sumipol sa kalawakan at ang mga gintong singsing ay pinalawak sa mga layer na naglalabas ng isang misteryosong kapangyarihan. Naramdaman ng mga eksperto na nanunood sa malayo ang mga pagbabago sa hangin na para bang naging stagnant ang paligid. Anong teknik ito? Ulalas ng isang Saint Realm expert mula sa 10 Directions continent. Ito. Parang ang God-binding palm. Ang isa pang tao ay nagsalita ngunit nangahas na hindi makasigurado. God-binding palm. Ang ilan ay natarante, halatang marami ang hindi nakarinig ng God-binding palm na ito. Ang God-binding palm ay ang heritage skill ng Heavenly Treasure God-binding ring. Paliwanag ng naunang mandirigma. Sa pagbanggit ng God-binding ring, hindi niya napigilan ang pananabik sa kanyang boses. God-binding ring. Ang parehong God-binding ring sa Heavenly Treasure list, ika-6. May biglang nag-blur. Tama, ito ang ika-6 na ranggo ng Heavenly Treasure, God-binding ring.
Malinaw na umalangaw ang boses, kumalat sa malayo. Ang bawat heavenly treasure ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, lalo na ang nangungunang 10 heavenly treasure na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihang makawasak sa lupa. Ngayon, ipinakita ni Huang Xiaolong ang heritage skill na God-binding palm mula sa Heavenly Treasure God-binding ring, paano makokontrol ng karamihan ang kanilang excitement at pagkamangha. Mula sa ekspresyon ni Limoran, malinaw na nagulat din siya. Sa oras na ito, itinuro ni Huang Xiaolong ang isang daliri at ang kulay abong fog ay lumitaw ng wala saan, ang matinis na hiyawan ng mga hindi kilalang nilalang ay umalangaw habang ang isang finger imprint ay nabasag sa kalawakan. Ganap na soul finger. Ang isa pang tao blurted out, petrified. Ganap na soul finger. Pang-apat sa Heavenly Treasure list, ang heritage skill ng Absolute Soul Pearl. Oo, ang Absolute Soul Pearl. Isa pang malaking pagkabigla ang bumalot sa karamihan. Karamihan sa mga tao ay napanganga kay Huang Xiaolong, ang maalamat na Heavenly Treasures ay talagang muling lumitaw. Ang Heavenly Treasures ay nirerango sa top 10, at hindi lang isa, kundi dalawa. Bukod dito, pareho silang lumitaw sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang Deity's Templar Elder ay tinamaan ng Absolute Soul Finger ni Huang Xiaolong na may butas na butas sa kanyang dibdib. Tinasabi na ang Absolute Soul Finger ay maaari pang tumago sa mismong impyerno. Nakikinig sa labis na mga bulala sa paligid niya, ang Deity's Templar Elder na iyon ay nataranta, pansamantalang nakalimutan ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Tinamantala ng higanting multo na si Feng Yang ang pagkakataong malapitan ng Elder. Tumagundong ang aura ng multo mula sa kanyang katawan at lumitaw ang sibat ng dugo na may 3 dulo, kumikinang na pula sa kanyang kamay, lumilipad patungo sa Elder sa bilis ng hangin. Nang mahuli ang tunog ng lumalakas na hangin, nagising ang Deity's Templar Elder mula sa kanyang pagkabigla. Umalis. Umalangaw sa mataas na hangin ang boses ni Limoran. Kasabay nito, hindi mabilang na berdeng sinag ng liwanag ang nakitang tumututok kay Huang Xiaolong, Luan Ren, at sa iba pa, na pinipilit silang umiwas. Ang silwete ni Limoran ay nawala sa isang kisap mata na sinundan ni Yao Shan at ng 3 elder. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na matagumpay na humiwalay si Limoran at ang grupong Deity's Templar. Hindi na kailangang habulin. Nang kumilos si Zhao Shu para ituloy, pinigilan siya ni Huang Xiaolong. Tumingin siya sa paligid sa nababagabag na mga tao, sinabi niya, umalis muna tayo sa lugar na ito. Tumango si Zhao Shu at ang iba pa. Nang walang ibang salita, lumipad ang grupo ni Huang Xiaolong, na wala sa paningin ng karamihan sa loob ng wala pang isang segundo. Siyempre, hindi nakalimutan ni Huang Xiaolong na kunin ang special ring ni Yao Fei bago umalis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 355. Mga scarab ng bangkay ng lason. Ang kastela ng Rising Sun City, si Wang Kong, ay lumipad ang kalahati ng kanyang buhay nang makitang nakatakas si Limoran at ang Deity's Templar Elders. Kung wala na sila, paano siya? Kahit si Yao Fei ay hindi sapat para paglaruan ni Huang Xiaolong. Kung gusto siyang patayin ni Huang Xiaolong, ang paghinga ng ilang hininga ay sapat na para anihin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, gayunpaman, tila nakalimutan siya ni Huang Xiaolong at umalis. Nakahinga ng maluwag si Wang Kong habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at ang iba pang grupo na lumilipad. Ang kanyang mga tuhod ay bumaluktot na parang patuloy na tumatakbo ang 100,000 li, humihingal ng husto. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na ang likod ng kanyang damit ay basang-basa ng malamig na pawis, para sa basang tagpi sa kanyang pandiya, hindi matukoy ang pinagmulan. Ang mga tao sa paligid ay nakamasid sa pag-alis ng grupo ni Huang Xiaolong, natulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling napuno ng ingay ang hangin, ang isa ay mas mataas kaysa sa isa. Namangha! Namangha! Ang mga half-saints sa pangkalahatan ay kailangang mag-ipon ng higit sa 12 taon ng cultivation para sumulong sa Saint Realm, samantalang si Huang Xiaolong, mula sa P-Plate Xiantian 10th Order to Saint Realm, ito ay 6 na buwan lamang.
Ang maalamat na nangungunang 10 heavenly treasures ay muling lumitaw. Ang God-binding ring at absolute soul pearl. Ang mahalagang punto ay, si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng parehong heavenly treasures. Ang pagkamangha, pagtataka, at pananabik ay tumagal ng mahabang panahon. Bago lumubog ang araw, kumalat ang balita sa bawat sulok ng Rising Sun City at naglakbay palabas ng mga pader ng lungsod ng may nakakatakot na bilis. Sa loob lamang ng ilang araw, alam ng bawat tao sa High Sun Empire na si Huang Xiaolong ay nakapasok sa Saint Realm, pati na rin ang katotohanan na mayroon siyang dalawang heavenly treasures, ang God-binding ring at absolute soul pearl. Si Huang Xiaolong ang pinakamainit na paksa ng talakayan para sa parehong mga mandirigma at karaniwang tao. Halos hindi makumplito ang anumang pagpapalitan ng salita kung wala ang dalawang salita. Huang Xiaolong. Ang pangalan ni Huang Xiaolong ay umalingaw ng mas malakas kaysa sa sinumang emperador sa Snowwind Continent. Tirichet *S. Pagkalipas ng 2 araw, sa hilagang bahagi ng Origin Forest, sa isa sa maraming taluktok ng burol. Nasira ang espasyo, maraming figure ang lumitaw ng wala saan. Ang grupong ito ay walang iba kundi sina Li Molan, Yao Shan, at ang 3 Deities Templar Elders. Tumayo si Li Molan sa hangin, nakatingin sa isang direksyon na may malamig na mga mata. Kumalat na ang insidente sa Rising Sun City. Sa nakalipas na 2 araw, pinag-usapan ng lahat si Huang Xiaolong at Deities Templar. Siyempre, kapag pinag-uusapan si Huang Xiaolong, mayroon lamang mga positibong papuri, samantalang kapag pinag-uusapan ang tungkol sa Deities Templar, ang mga masasakit na salita ay pumutol ng malalim. Tulad ng, si Deities Templar ay ganoon-ganon lang kahit ang kanilang mga elder ay pinatay, at sa huli, sila ay tumakas habang ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Tumakbo palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Sa tuwing maririnig ni Li Molan ang pariralang ito, ang hindi makontrol na layunin ng pagpatay ay sesubog sa kanyang puso. Huang Xiaolong. Kung hindi dahil sa Huang Xiaolong na iyon, hindi magiging biro ang Deities Templar. Kailan darating si Elder Joe at ang iba pa? Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Li Molan. Pagkatapos ng nangyari sa Rising Sun City, nagpadala si Li Molan ng mensahe pabalik sa Deities Templar para magpadala ng higit pang mga eksperto sa Origin Forest. Ang Temple Preceptor ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito na nagpadala ng 10 elder. Mabilis na sumagot si Yao Shan, marahil 2 araw pa bago makarating si Elder Zhou Chang sa Origin Forest. Nang marinig iyon, bahagyang naging maganda ang ekspresyon ni Li Molan. Any news about the ancient Dragon Clan Roland's location? Tanong ni Li Molan sa isa pang elder. Umiling ang Deities Templar elder na iyon, hindi pa. Kumunat ang mga kilay ni Li Molan. Tirichet *S. Kasabay nito, sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Luan Ren, at ang iba pa ay lumilipad sa timog na bahagi ng Origin Forest. Pagkatapos umalis sa Rising Sun City, nagpa siya ang grupo ni Huang Xiaolong na makipagsapalaran sa Origin Forest. Sa 2 araw na ito, hinahanap nila ang lokasyon ng mga guho ng Ancient Dragon Clan, ngunit tulad ng ibang mga eksperto na nauna sa kanila, walang gaanong resulta. Lumipas ang 2 araw at natanggap ni Duan Ren ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay sumulong sa kaharian ng santo. Tinagmamasdan niya ang likod ni Huang Xiaolong, naalala ang split-second early Saint Realm aura na naramdaman niya pabalik sa Duanren Imperial City. Sa oras na iyon, natukoy niya na nagmula ito sa direksyon ng Southern Hill Estate, ngunit hindi niya ginawa ang link sa Huang Xiaolong. Gayunpaman, maaari niyang kumpirmahin ngayon na ito ay si Huang Xiaolong nang walang pag-aalinlangan. Habang lumilipad, sinubukan ni Huang Xiaolong na maramdaman ang reaksyon ng itim at asul na martial spirit sa loob niya, ngunit ang kawalan ng anumang reaksyon mula sa kanila mula noong pumasok siya sa Origin Forest ay nabigo siya. Pagkatapos ng insidente sa Rising Sun City, naramdaman ni Huang Xiaolong na hindi pa rin siya sapat, kaya niyang harapin ang mga eksperto sa First at Second Order Saint Realm, ngunit hindi isang Third Order Saint Realm.
Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mahanap ang mga guho ng Ancient Dragon Clan sa lalong madaling panahon. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang mas mapahusay pa ang kanyang lakas. Pinatay niya muna si Albezo at kalaunan si Yao Fei, tiyak na hindi siya patatawarin ng mga Deities Templar. Tungkol sa pagsisiwalat ng pagkakaroon ng God-binding ring at Absolute Soul Pearl, hindi nababahala si Huang Xiaolong. Sa pag-asa sa antas ng lakas na ipinakita niya, naniniwala siya na napakaraming tao lamang ang maglalakas loob na samantalahin siya. Habang lumilipad ang grupo ni Huang Xiaolong sa Origin Forest upang hanapin ang mga guho ng Ancient Dragon Clan, mula sa di kalayuan ay dumating ang nakakalungkot na hiyawan, katulad ng huling pakikibaka bago ang nalalapit na kamatayan. Tumigil ang mga aksyon ng grupo, nagpapalitan ng tingin sa kanila. Pumunta ka at tingnan mo. Sabi ni Huang Xiaolong sa seryosong tono. Hindi maiwasan ng mga tao na maging mausisa sa mga bagay na hindi alam. Tina Zhao Shu, Luan Ren, at lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Kaya tumungo ang grupo sa direksyon ng mga hiyawan. Sa lalong madaling panahon, dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa pinangyarihan. Nang makita ang eksena sa harap nila, sila, kasama si Huang Xiaolong, ay napabuntong hininga. Ilang daang metro sa unahan, mahigit 100 ng tao ang lubusang nalubog sa isang higanteng kayeg ng mga itim na salagubang na kinakain ng buhay. Ang mga bahagi ng kanilang mga braso at binti ay malinis na nakagat na naiwan lamang ang mga puting buto. Ang iba ay nagpapakita na ng walang laman na mga butas ng mata sa kanilang mga bungo. Nakakatakot at nakapipinsala ang eksena. Ano ba talaga ang mga bagay na ito? Isa sa mga kaharian ng Saint ng Duanwen Institute ang nagtanong, hindi mapag-aalinlanganan ang bahagyang panginginig sa kanyang boses, na nakaturo sa mga carnivorous black beetle na nagpipieste sa dosenang tao. Mula sa malayo, ang lugar kung saan nakatayo ang dosenang mga tao ay parang isang isla kung saan ang mga itim na salagubang ay naglapana mula sa bawat direksyon, na tumatakip sa lupa sa isang itim na masa ng makintab na mga nilalang, 10,000 milyon, isang nakakatakot at nakakatakot na tanawin. Umiling si Duan Ren, hindi pa niya nakita ang itim na scarab na ito. Ito ay malamang na mga poison corpse scarab mula noong sinaunang panahon. Si Zhao Shu ang nagsalita. Sinaunang panahon, poison corpse scarabs. Ang iba sa grupo ni Huang Xiaolong ay natigilan. Nagpatuloy si Zhao Shu, ang mga poison corpse scarab na ito ay may dalang lason sa buong katawan nila, isang beses ka lang nitong kagatin at mararamdaman mong manhid ang iyong buong katawan. Higit pa rito, ang ganitong uri ng lason ng bangkay ay maaaring tumago sa chi ng isang tao, na tinatanggihan ng biktima ang paggamit ng battle chi. Ang baluti ng poison corpse scarabs na ito ay napakatigas at mahirap basagin. Ang nakakatakot ay, hindi sila natatakot kahit na ang mataas na antas ng labanan ng mga Saint Warriors. Hindi ba ibig sabihin nito na ang mga poison corpse scarab na ito ay halos hindi magagapi? Ulalas ng ibang Duanwen Institute Saint Realm Warrior. Umiling si Zhao Shu, napakahirap, maliban na lang kung mayroon kang makajos na sandata na maaaring maghahati sa kanila. May isang mataas na antas ng Saint Realm expert na may sapat na delusyon para isipin na puksain ang poison corpse scarab na ito na umaasa sa kanyang lakas, ngunit sa huli, naging pagkain siya para sa poison corpse scarab na ito. Ang high-level na Saint Realm expert ay naging pagkain para sa poison corpse scarabs. Nagulat si Duan Ren. Ang iba ay hindi rin mukhang maganda. Sa maikling panahon na nagsalita si Zhao Shu, ilang tao sa unahan ang tumigil sa pagpupumiglas at bumagsak sa lupa, naiwan lamang ang ZG, na ingay na nagmumula sa kanilang mga laman na kinakain ng mga scarab. Biglang napukaw ang kayeg ng poison corpse beetles, tumalikod at lumipat sa direksyon ni Huang Xiaolong. Zhao Shu Ashen, the Asterisk Man, nakita nila tayo, tumakbo ka agad. Ngunit nang ang lahat ay tumalikod, naghahanda na tumakas, ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay kumuyam sa isang kamao, at ang paligid ay nakalock na hamarang sa poison corpse scarabs. Ito ay pagmamanipula ng espasyo. Sa proseso ng pagpasok sa kaharian ng santo, si Huang Xiaolong ay may sariling pag-unawa sa batas sa kalawakan.
Ngunit nag-aalalang hinimok ni Zhao Shu, Young Lord, kailangan na nating umalis kaagad, hindi mapipigilan ng space manipulation ang mga scarab na ito. Tamang-tama, tulad ng huling salita ni Zhao Shu, mula sa katawan ng mga scarab, ang makapal na usok ng lason ng bangkay ay pinakawalan at sila ay nakalaya mula sa pagkakakulong sa espasyo ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 356. Pagsupil sa Lason Corp Scarabs. Sa panunood ng Poison Corp Scarabs na nakalaya ng napakadali mula sa kanyang pagkakakulong sa kalawakan, si Huang Xiaolong ay tunay na nabigla. Kahit na hindi pa nagtagal mula nang pumasok siya sa Saint Realm, sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pagmamanipula ng espasyo, maaaring karibal ni Huang Xiaolong ang isang Second Order Saint Realm. Pero ngayon, nabigo talaga siyang pigilan ang maliliit na nilalang na nasa harapan niya. Habang si Huang Xiaolong ay nasa pagkabigla, ang isa sa mga Poison Corp Scarab ay nagawang maabot sa loob ng 10 metro mula sa kanya, ang mga pakpak ay nakabukas sa ilalim ng shell nito, na tumatalon diretso sa mukha ni Huang Xiaolong. Habang nasa himpapawid ang Poison Corp Scarab, kitang-kita ni Huang Xiaolong ang nabahiran ng dugo nitong bibig kasama ang mga hanay ng maliliit na labahan na matatalas ng ngipin, na nagmumula sa matinding amoy ng nabubulok na bangkay. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, sa isang iglap, lumitaw na ang Blades of Osiris sa kanyang mga kamay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang mga talon ay nilaslas ng isang dang. Pumulusok sa lupa, ang Poison Corp Scarab ay nagpakawala ng matinis na sumisichit na ingay. Naputol ang ulo nito sa katawan, bumagsak sa lupa. Maging ang katawan nito ay nahati sa dalawa ng mga talon ni Huang Xiaolong, ang magkabilang bahagi ng katawan ay gumugulong pa rin sa lupa, na nagbibigay sa lahat ng impresyon na namamatay ngunit hindi natalo. Young Lord, ingat. Mabilis na kumilos si Zhao Shu, hamarang sa harap ni Huang Xiaolong habang hinahampas ng palad ang isa pang Poison Corp Scarab na lumilipad patungo kay Huang Xiaolong. Nataman ni Zhao Shu, ang Poison Corp Scarab na iyon ay bumagsak pabalik ng ilang daang metro, na ipinasok sa lupa, ngunit ilang sandali pa, umakyat ito pabalik sa isang piraso, hindi nasaktan. Si Zhao Shu ay isang 10th Order Saint Realm, ang kapangyarihang taglay ng kanyang pag-atake ay maaaring makabasag ng isang maliit na burol, ngunit nabigo itong magpasabog ng isang Poison Corp Scarab hanggang sa mamatay. Sa panonood ng eksenang ito, naramdaman ni Duan Ren at ng iba pa ang kanilang anit na nanginginig. Lumipat din ang higanting multo na si Feng Yang, tinampol ang ilang Poison Corp Scarab na lumalapit sa grupo. Ngunit isa sa mga Poison Corp Scarab ang nagtagumpay sa paglubog ng mga ngipin nito sa braso ni Feng Yang. Sa pagtataka ni Zhao Shu at ng iba pa, hindi nagpakita si Feng Yang ng senyales ng paralysis o pamamanhid ng buong katawan pagkatapos makagat. Saglit na natigilan si Zhao Shu at sa kanaunawaan, ang higanting multo na si Feng Yang ay isang maitim na nilalang, isang multo, ang lason ng Poison Corp Scarab ay walang epekto sa kanya. Young Lord, umalis ka na agad. Naging balisa si Zhao Shu habang pinapanood ang mga scarab na gumagalaw sa kanilang direksyon. Walang dapat ikatakot si Feng Yang, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sila ay kasing tapang. Kumaikling sandaling iyon, isa pang dosenang Poison Corp Scarab ang tumalon patungo kay Huang Xiaolong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Huang Xiaolong ang mga talon sa kanyang mga kamay. Tumagundong ang totoong essence energy sa kanyang dantian at dalawang matingkad na kislap ng tunay na essence na apoy ang lumipad sa itaas ng kanyang mga palad. Sa pamamagitan ng isang alon, pinahiran ng totoong essence fire ang ilang Poison Corp Scarab na paparating sa kanya. Halos agad-agad, umalungaw-ngaw ang matinis na sumisichit na ingay nang bumagsak sila sa lupa, na mimilipit sa sobrang sakit. Isa pang pagsabog ng mga ingay na sumisichit at tumahimik ang lahat sa sumunod na segundo. Namatay pa rin ang dosenang Poison Corp Scarab. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Shu sa laki ng kamao, natulala. Si Duan Ren at ang dalawang Duan Ren Institute Saint Masters ay may katulad na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Di ba ngayon lang sinabi ni Mr. Zhao na ang Poison Corp Scarab na ito ay hindi natatakot sa high-level na Saint Warriors Battle Flame? Ito ang unang pumasok sa isip ni Duan Ren. Sa sandaling ito, siya ay pinuntirya ng isang Poison Corp Scarab na taranta, sinindihan ni Duan Ren ang kanyang apoy ng labanan at itinapon ito sa mga salagubang. Gayunpaman, nakita niya na ang Poison Corp Scarab ay lumipad sa kanyang apoy ng labanan na parang wala, paparating pa rin. Diretso sa kanya. Nang mapanood na ang Poison Corp Scarab ay hubad ang mga ngipin nito, si Duan Ren ay nagmamadaling tumalon para umiwas. Ganunpaman, namungo ang malamig na pawis sa likod niya. Sa puntong ito, napagtanto ni Duan Ren na ang karaniwang hitsura ng totoong Essence Fire ni Huang Xiaolong ay hindi kasing simple ng naisip niya. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong nang makitang epektibo ang kanyang tunay na Essence Fire laban sa Poison Corp Scarabs. Nagtapon siya ng mas totoong Essence Fire sa kayaig ng mga Scarab, walang katapusang hiyawan at hiyawan ang pumuno sa hangin habang sila ay naging dagat ng apoy. Sa ilang sandali, ang malaking kayaig ng mga Scarab ay talagang umatras sa takot na tumatakas na parang dagat kapag low tide. Si Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag nang mapansin na ang mga Poison Corp Scarab ay talagang tumatakas, ngunit isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa isang talon, hinaranggan niya ang kanilang landas ng paghurong. Natigilan si Zhao Shu habang pinapanood ang aksyon ni Huang Xiaolong, gusto bang sunugin ni Sovereign ang lahat ng Poison Corp Scarab na ito. Bagamat epektibo ang tunay na Essence Fire ni Huang Xiaolong laban sa kanila, kakailanganin pa rin niya ng 1 o 2 oras kung talagang gusto niyang lipulin ang buong kolonya. Bukod dito, ang isang sandali ng kawalang ingat ay magreresulta sa pagkagat at ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Nang maisip ni Zhao Shu at ng iba pa na gustong ganap na lipulin ni Huang Xiaolong ang mga Scarab, isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Huang Xiaolong nang lumitaw ang isang gintong pagoda. Ang gintong pagoda na ito ay ang Linglong Treasure Pagoda. Bago ang natulala ng mga mukha ni na Zhao Shu, Duan Ren, at ng 2 Honorable Saint Masters, ginawa ni Huang Xiaolong ang Linglong Treasure Pagoda na lumipad sa himpapawid at inilagay ang kanyang battle chi dito para i-activate ang 1000 Demon Engulfing Destruction Array. Kaagad, isa-isa, ang Poison Corp Scarabs ay sinipsip sa Linglong Treasure Pagoda. Nang makita ang eksenang ito, hindi nagulat si Zhao Shu tulad ni Duan Ren at ng 2 eksperto sa Saint Realm. Hindi nagtagal, lahat ng natitirang Poison Corp Scarab ay sinipsip lahat sa Linglong Treasure Pagoda at muling bumalik ang pagoda sa kamay ni Huang Xiaolong. Nang matapos ang lahat, nakabawi si Duan Ren sa kanyang pagkagulat, ito ang Linglong Treasure Pagoda. Nagtanong si Duan Ren, umaasa sa kumpirmasyon. Tumango si Huang Xiaolong, tama, ito ang Linglong Treasure Pagoda. Ito talaga ang Linglong Treasure Pagoda. Nakuha ang paninindigan ni Huang Xiaolong, huminga ng malalim si Duan Ren, Linglong Treasure Pagoda, nirerango sa ika-9 sa Heavenly Treasure List. 2 araw na ang nakalipas, ipinakita ni Huang Xiaolong ang God-Binding Palm at Absolute Soul Finger, na nagpapatunay na taglay niya ang God-Binding Ring at Absolute Soul Pearl, at ngayon, may isa pang Heavenly Treasure, ang Linglong Treasure Pagoda. Napalunok ng malalim si Duan Ren habang pinapanood si Huang Xiaolong. Sa pag-abot sa puntong ito, hindi na nila alam kung paano ilarawan ang kanilang mga nararamdaman, kung ito ay pagtataka, inggit, o sa totoo lang, kaunting selos. Lumapit si Duan Ren kay Huang Xiaolong na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, Young Noble Huang, ilan ba talaga ang heavenly treasures mo? Mangyaring huwag sabihin sa akin na mayroon kang 32 sa kanila. Sa kasong iyon, siya ay talagang hindi magagapi. Inigop ni Huang Xiaolong ang Linglong Treasure Pagoda pabalik sa kanyang katawan at tumawa ng mahina sa mga salita ni Duan Ren, hindi marami, iilan lang. Konti lang. Natahimik si Duan Ren at ang iba pa. Kung alam nila na isa sa mga county na tinataglay ni Huang Xiaolong ay ang makajos na Mount Sumi, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Tara na. Nagsalita si Huang Xiaolong, iniba ang paksa. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon at lumipad palayo sa pinangyarihan.
Siguradong may sariling plano si Huang Xiaolong para ikulong ang mga Poison Corp Scarab na iyon sa loob ng Linglong Treasure Pagoda sa halip na sirain ang mga ito. Ang mga maliliit na scarab na iyon ay hindi natatakot sa apoy ng labanan ng isang high-level na Saint Realm expert at mahirap silang patayin, kung ang isa ay pabaya, kahit na ang mga high-level na Saint Realm warrior ay maaaring mawala ng buhay sa mga maliliit na iyon. Kung makakahanap si Huang Xiaolong ng paraan para makontrol sila, ang mga Poison Corp Scarab na iyon ay maaaring maging isang malaking tulong. Ang iba ay maaaring walang paraan upang masupol ang Poison Corp Scarabs, ngunit iba si Huang Xiaolong. Nag-practice siya ng sinaunang puppetry art, kaya tiwala siyang makokontrol niya ang maliliit na scarab na iyon. Kaya, sa mga susunod na araw, ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang paghahanap sa mga guho ng Ancient Dragon Clan habang sinusubukan kung paano makokontrol ang kayaig ng Poison Corp Scarabs. Sa kanyang kasalukuyang puwersang espiritual, na-control ni Huang Xiaolong ang 50 hanggang 60 scarab sa araw-araw. Lumipas ang 5 araw at si Huang Xiaolong ay mayroon ng halos 400 Poison Corp Scarab sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang pagpapakawala ng 3 hanggang 400 Poison Corp Scarab laban sa kanyang mga kaaway ay isa ng nakakatakot na eksena. Sa araw na ito, puminto ang grupo ni Huang Xiaolong upang magpahinga sa tuktok ng bundok nang biglang nanginig ang itim at asul na Dragon Martial Spirit sa katawan ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 357. Ang sinaunang Dragon Clan Rollins, natagpuan. Naramdaman ang reaksyon ng itim at asul na Dragon Martial Spirit sa loob ng kanyang katawan, lumukso sa tuwa ang puso ni Huang Xiaolong. Malapit na ang mga guho ng Ancient Dragon Clan. Napansin ni Zhao Shu ang reaksyon ni Huang Xiaolong at nagtanong, "Young Lord, ikaw ay?" Tumawa si Huang Xiaolong, ang mga guho ng Ancient Dragon Clan ay dapat na nasa paligid. Sa paligid. Nang marinig iyon ni Duan Ren at ng iba pa, saglit na natagalan ang kanilang mga aksyon bago napalitan ng tuwa. Alam nila na maliban kung sigurado si Huang Xiaolong, hindi niya ito sasabihin ng malakas. Pero na. Si Huang Xiaolong ay mabilis na tumalon sa hangin, lumilipad sa direksyon na naramdaman ng kambal na dragon na martial spirits. Si Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pang 2 Saint Realm expert ay nagmamadaling sundan si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa isang bangin. Nakatayo sa tuktok ng bangin, nakatingin sa ibaba, makikita ang isang dagat ng makapal na hamog. Mula sa ilalim ng hamog, dito at doon, makikita ang kakaibang hitsura ng mga halaman na tumutubo sa pader ng bangin. Young Noble Huang, ang mga guho ng Ancient Dragon Clan ay nasa ilalim ng bangin na ito. Sumilip si Duan Ren sa ibaba, nagtatanong dahil sa curiosity. Ang bangin na ito ay hindi mukhang napakataas, higit sa 2 hanggang 300 metro ang lalim, ang paligid ay tahimik at tahimik. Malamang na ang mga guho ay nasa ibaba. Tumango si Huang Xiaolong. Walang ibang salita, tumalon siya sa gilid, hinayaan ang kanyang katawan na mahulog sa ilalim ng bangin. Sumunod si Zhao Shu at ang iba pa, tumalon sa bangin. Hindi talaga matangkad ang bangin. Mga 300 metro pababa, ang kanilang mga paa ay dumampi sa lupa. Ang ilalim ng bangin ay isang makulay na berdeng damuhan, isang maliit na ilog na humigit kumulang 10 zang ang humahabis sa berdeng damuhan na dumadaloy pababa sa ibang bahagi ng bangin. Malinis at malinaw ang tubig at kitang-kita ang mababaw na ilog. Ang ilog ay napapaligiran ng mga kumpol ng maliliit na ligaw na bulaklak, halaman, at mga puno, lahat ay pumasok sa kanilang mga mata sa isang sulyap. Pumungad sa mga mata ng lahat ang pagdududa. Darito na ang mga guho ng Ancient Dragon Clan. Ang bawat tao ay nagpalawak ng kanilang espiritual na kahulugan sa paligid na nakitang walang kinalaman sa mga guho ng Ancient Dragon Clan. Habang ang iba ay naguguluhan na tumitingin sa paligid, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa maliit na tabing ilog. Nang makita ang mga kilos ni Huang Xiaolong, pumunta rin si Duan Ren sa maliit na tabing ilog.
Sa katunayan, ginamit nila ang kanilang espiritual na kahulugan upang suriin ang ilog kanina ay maayos at wala silang nakitang kakaiba. Ang ilog ay mababaw at ang malinaw na tubig ay nagsiwalat ng lahat sa ibaba sa isang simpleng sulyap, isda at maliliit na hipon na lumalangoy sa loob at mga halamang tubig na umaagos sa agos. Sa isang biglaang pagkilos, ang palad ni Huang Xiaolong ay tumama sa ibabaw ng tubig, isang mataas na nakasisilaw na sinag ng liwanag ang sumilay mula sa ibabaw ng tubig. Kasabay nito, ang isang martingale na dragon ay maaaring pumailanglang, na para bang ito ay bumaba mula sa sinaunang panahon, na bumabalot sa lahat ng naroroon. Ang pagkabigla ay isang maliit na pahayag. Nang mawala ang maliwanag na liwanag, nakita ng lahat ang isang black hole na kasing laki ng dalawang matanda na nagkatawang tao sa itaas ng maliit na ilog. Ang biglaang paglitaw ng black hole ay muling nagulat sa lahat, ngunit habang ang lahat ay nalubog sa kanilang pagkabigla, ang itim na butas ay unti-unting lumaki. Papasok na tayo. Tumahol si Huang Xiaolong, ginaisang ang lahat, sa parehong oras, siya ang unang tumalon sa espasyo ng black hole. Tina Zhao Shu at Feng Yang ay sumunod sa isang hakbang ng walang pag-aalinlangan. Nagpalitan ng tingin si Duan Ren at ang dalawa pang eksperto sa Saint Realm bago tumalon din. Ilang sandali matapos tumalon silang anim sa black hole, lumaki ito at saka naglaho. Pumalik sa dati nilang katahimikan ang paligid. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos mawala ang grupo ni Huang Xiaolong sa black hole, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa ibabaw ng bangin. Kung narito si Zhao Shu, siguradong magugulat siya dahil ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi ang Azures Gate Domain Chief Chen Changqi at isang grupo ng mga subordinate. Nakasuot ng tinta itim na brocade na damit, si Chen Changqi, na may malabong itim na pattern sa dulo ng buntot sa kanyang mata, ay nagsalita, sinabi mo na ang dragon ay maaaring nanggaling sa ilalim ng bangin. Ang isa sa mga lalaking nasa likod ni Chen Changqi, ang domain leader na si Gu Wen, ay lumapit at nagsabing, tama iyan, Sovereign. Ang subordinate na ito ay nasa paligid sa oras na iyon, kaya malinaw na naramdaman, ang dragon na iyon ay maaaring magmula sa ilalim ng bangin. Tumango si Chen Changqi, sana hindi ito isang pagkakamali sa pagkakataong ito. Kalahating taon na ang lumipas mula nang makapasok sila sa Origin Forest na ito, masasabing hinanap nila ang bawat pulgada ng lupa, may ilang beses na naisip nilang nahanap na nila ang mga guho ng Ancient Dragon Clan, only to discover na hindi ito totoo. Sa huli, bababa na tayo. Sabi ni Chen Changqi, sumisid sa gilid ng bangin. Ang grupo ng Azure Domain Leaders ay sumunod kaagad. Ang grupo ni Chen Changqi ay dumaong sa ilalim ng bangin, hindi maitago ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha matapos tumingin sa paligid. Sa paghusga sa mga hitsura, tila ang lugar na ito ay hindi rin maaaring maging pasukan sa mga guho ng Ancient Dragon Clan. Nang ang lahat ng domain leaders ay mukhang dismayado, si Chen Changqi ay nakatitig sa espasyo sa itaas ng maliit na ilog na sensitibo sa mahinang alon ng spatial distortion na naiiba sa paligid. Malinaw, ang isang Saint Realm expert ay nagmanipula ng espasyo sa paligid dito. Itinuon ni Chen Changqi ang kanyang espiritual na pakiramdam sa paligid ng mga ripples ng kalawakan. Bilang pag-iisip, bigla siyang nagpakawala ng suntok sa parehong lugar sa itaas ng maliit na ilog. Katulad ng nangyari kay Huang Xiaolong dati, isang maliwanag na nakakasilaw na liwanag ang sumikat sa libu-libong zang sa ibabaw ng tubig habang ang martingale na momentum ng dragon ay maaaring tumagos sa kalangitan, pagkatapos, ang parehong black hole ay lumitaw sa harap ng grupo ni Chen Changqi. Nang mapanood ang isang black hole na lumitaw sa itaas ng maliit na ilog, ang iba pang mga domain leader ay natigilan, at pagkatapos ay natuwa. Ito kaya. Ngunit, sa susunod na sandali, ang itim na butas ay nagsimulang lumiit. Lahat dali, pumasok. Tigaw ni Chen Changqi, nangunguna sa pamamagitan ng pagtalon sa black hole. Ang iba ay nagising sa kanilang pagkatulala, mabilis na tumalon sa black hole ng isa-isa. Sa dalawang paghinga, nawala ang black hole. Hindi nagtagal pagkatapos mawala si Chen Changqi, maraming grupo ng mga tao ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon.
Malinaw, naaakit sila sa Dragonite aura na inilabas mula sa black hole kanina. Nang dumating ang mga taong ito, bawat isa sa kanila ay tumalon pababa, dumaong sa ilalim ng bangin. Tulad ng ginawa ni Chen Changqi kanina, napansin nila ang kakaibang mga alon sa kalawakan sa itaas ng maliit na ilog, kaya parami ng parami ang mga taong pumasok sa black hole. Sa kabuuan, mahigit 10 grupo mula sa iba't ibang puwersa ang nakapasok. At sa loob ng mga grupong ito, kasama nila si Lee Molan at ang mga eksperto sa Deities Templar. Para naman sa grupo ni Huang Xiaolong, pagkatapos tumalon sa black hole space, umikot ang kanilang mga katawan ng hindi mapigilan ng ilang sandali bago bumagsak sa patag na kapatagan. Sa paligid ng patag na kapatagan ay walang katapusang kahabaan ng mga bundok. Ang unang bagay na nakakuha ng atensyon ni Huang Xiaolong ay ang mga puno sa kabundukan. Sila ay napakalaki, matatiyog na puno. Sa gilid ng kapatagan ay isang malaking lungsod, nakahawig ng isang napakalaking dragon na nakapatong sa kapatagan, na nagmumula sa isang napakalaking kapangyarihan ng dragon na pumuno sa buong espasyo. Dragon City. Napamura si Zhao Shu. Natarante si Duan Ren at ang iba pa, Dragon City. Nabalitaan na noong unang panahon, ang Dragon Clan ay nagtayo ng Dragon City at ang mga miyembro ng clan ay nakatira sa Dragon City na ito. Ang katanyagan ng Dragon City ay kahanay sa Ghost City na lumitaw hindi pa gaanong katagal. Sa katunayan, mas sikat pa ito kaysa sa Ghost City ng Ghost King. Noong sinaunang panahon, ang sangkatauhan ay may 6 na dakilang sinaunang hari, na ang santong hari ay nakatayo sa tuktok, ngunit iyon ay kumakatawan lamang sa sangkatauhan. Ang pinuno ng Dragon Clan noong sinaunang panahon, ang Dragon Emperor, ay makapangyarihan at makapangyarihan, kahit ang Saint King ay hindi nang ahas na hamanin ang kanyang prestihiyo. Pumunta ka. Si Huang Xiaolong ay lumipad pasulong, patungo sa Dragon City sa gilid ng kapatagan sa napakabilis na bilis. Mahigpit na sumunod si Zhao Shu at ang iba pa. Hindi nagtagal at narating ni Huang Xiaolong ang mga tarangkahan ng Dragon City. Ang mga sinaunang lungsod tulad ng Dragon City at Ghost City ay protektado ng mga patong-patong ng array at pagbabawal, maaari lamang makapasok ng ligtas sa pamamagitan ng mga pangunahing gate ng lungsod. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong, Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pa ay malapit ng dumaan sa mga tarangkahan ng lungsod, ang mga tarangkahan ng Dragon City ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapakita ng isang higanting dragon ng buto sa harap ng kanilang landas, na humaharang sa kanilang daan. Isang nakakakilabot na death aura ang bumalot sa grupo. Sa pagtingin sa Dangzang Long Ancient Bone Dragon na ito, kumigpit ang ekspresyon ng lahat. Pagkatapos ng kamatayan ng Dragon Warrior, ang ilang mga eksperto sa Dragon Clan ay gagamit ng lihim na sining para gawing Undead Bone Dragon para bantayan ang ilang mahahalagang lugar ng Dragon Clan. At ang Undead na Dragon na ito sa harap nila ay naglalabas ng nakakatakot na kapaligiran, isang Undead Bone Dragon na umabot sa peak late 10th Order Saint Realm. Gaano kakilakilabot ang isang peak na late 10th Order Saint Realm Undead Bone Dragon, alam na alam ni Zhao Shu. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 358. Kristal ng dugo ng dragon. Natigilan si Huang Xiaolong sa biglaang paglitaw ng Undead Bone Dragon. Hindi niya inaasahan na ang mga gate ng lungsod ay naglalaman ng isang Undead Bone Dragon Guardian. Habang ang lahat ay nabigla at nalilito pa rin, ang pinakamataas na dulong 10th Order Saint Realm Undead Bone Dragon's Claw ay lumawak, bumababa patungo kay Huang Xiaolong sa hindi maisip na bilis. Kung matapakan si Huang Xiaolong, kahit gaano kalakas ang kanyang pisikal na depensa, gagawa pa rin siya ng flat meat paste. Young Lord. Si Zhao Shu ay natakot, walang pag-aalinlangan na hinampas niya ang kanyang palad sa Undead Bone Dragon, ngunit maliwanag na si Zhao Shu ay isang hakbang na huli na. Ang kuko ng Undead Bone Dragon ay nasa itaas mismo ni Huang Xiaolong. Sa pagmamasid habang si Huang Xiaolong ay gagawing meat paste, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap at si Huang Xiaolong ay nawala sa lugar. Pagtatago ng espasyo. Isang malakas na boom ang umalingaw-ngaw ng ang kuko ng Undead Bone Dragon ay bumagsak sa lupa kung saan nakatayo kanina si Huang Xiaolong.
Tiyanig ng marahas na pagyanig ang lupa na nagtaas ng tabing ng buhangin at alikabok. Isang mahabang ingay ang umalingaw sa pandinig ng lahat. Halos kasabay nito, ang pag-atake ni Zhao Shu ay damapo sa binti ng Bone Dragon at umalingaw ang isa pang boom. Ang dragon ng buto ay napaatras ng 12 metro pagkatapos ay tumayo. Ngunit sapat na iyon para huminga ng malalim si Duan Ren dahil ang malakas na pag-atake ni Zhao Shu ay walang nagawa kundi mapatamba ang Bone Dragon pabalik. Hindi man lang ito nasaktan. Muling lumitaw si Huang Xiaolong sa gilid, tinitigan ng Bone Dragon na may maliit na kunot sa kanyang mga kilay. Hindi sila maaaring maantala dito nang buksan niya ang pasukan ng black hole space ngayon. Ang malakas na dragon na iyon ay maaaring nakakuha ng atensyon ng mga malapit na eksperto, tiyak na maraming mga eksperto ang sumusunod sa likuran nila. Sa makatuwid, kinailangan niyang pumasok sa Dragon City bago dumating ang iba. Anong gagawin? Ang sapilitang pagpasok ay wala sa tanong. Nagningning ang mga mata ni Huang Xiaolong habang naghahanap siya ng paraan, tila walang ibang pagpipilian kundi gamitin ang makajos na Mount Zumi. Nang magkasabay na gustong salakayin ni na Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pa ang Bone Dragon, isang Oriet na liwanag ang kumislap na nagbubulag sa kanilang mga mata. Pagbukas nilang muli, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang maluwang na bulwagan. Nakapasok na sina Zhao Shu at Feng Yang sa Godly Mount Zumi dati, kaya hindi na sila nagulat sa biglaang pagbabago ng kapaligiran, ngunit ang tatlong grupo ni Duan Ren ay naalarma at nataranta. Ito ay gulat na tanong ni Duan Ren. Hindi sumagot si Huang Xiaolong, pinaliit ang makajos na mount. Zumi sa laki ng isang maliit na butil ng alikabok at lumutang kasama ng hangin, napakabilis na dumaan sa Bone Dragon, papasok sa Dragon City. Nagmamasid si Duan Ren habang sila ay dumaan sa ilalim mismo ng Bone Dragon nang hindi nakatanggap ng anumang pag-atake mula rito, bumilis ang kanyang puso. Ano ito? Upang makatakas sa pagtuklas ng isang Peak-late ika-10 Order Saint Realm Bone Dragon. Para kay Duan Ren, ito ay isang imposibleng gawain sa simula. Habang ang tatlo ay nalilito sa pagkataranta, dinala ni Huang Xiaolong ang lahat sa Dragon City. Sa kalawakan sa itaas ng Dragon City, muling kumislap ang nakakasilaw na liwanag, lahat ay nasa labas ng maluwag na bulwagan at ibinalik ni Huang Xiaolong ang makajos na bundok Zumi sa kanyang katawan. Young Noble Huang? Ngayon lang, na. Hindi napigilan ang namumuong kuryosidad sa kanyang puso, malakas na tanong ni Duan Ren. Umiling si Huang Xiaolong, sinabing, Brother Duan Ren, mas mabuting tumuon tayo sa paghahanap sa mga kayamanan ng Dragon Clan. Nagulat si Duan Ren sa pagtanggi, pagkatapos ay naunawaan niya ang pinagbabatayan ng kahulugan ni Huang Xiaolong. Sa oras na ito, tiningnan ni Zhao Shu si Duan Ren at ang iba pang dalawang eksperto sa Saint Realm na may marangal na ekspresyon, ang bagay na ngayon lang, sana ay itago ninyo itong tatlo sa inyong sarili, huwag itong banggitin kahit kanino. Bagamat hindi nagawang iugnay ng tatlo ang lugar kanina sa Godly Mount Zumi, hindi ibig sabihin na hindi na nila magagawa sa hinaharap. Ayaw ni Zhao Shu na mailabas ang usapin tungkol kay Huang Xiaolong na nagtataglay ng makajos na Mount Zumi. Hindi bababasa, hindi sa oras na ito. Ang God-binding ring, Absolute Soul Pearl, at Linglong Treasure Pagoda ay hindi maikukumpara sa Godly Mount Zumi. Kung si Huang Xiaolong na nagtataglay ng makajos na Mount Zumi ay ilalabas, magdadala ito ng maraming walang katapusang problema. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Zhao Shu, mataimtim na tumango si Duan Ren at ang iba pa, Mr. Zhao, makatitiyak ka, hindi kami makikinig tungkol sa nangyari kanina. Tumango si Zhao Shu. Terena, kailangan nating mahanap ang mga kayamanan ng Dragon Clan sa lalong madaling panahon. Sabi ni Huang Xiaolong at lumipad. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Naniniwala si Huang Xiaolong na walang sasabihin si Duan Ren tungkol sa nangyari, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ginamit ang Godly Mount Zumi nang walang masyadong deliberasyon. Hindi nagtagal matapos dumaan sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Duan Ren, at ang iba pa sa mga tarangkahan ng Dragon City, dumating sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod ang grupo ni Chen Changqi ng mga eksperto sa Azure Estate.
Katulad ng nangyari sa grupo ni Huang Xiaolong nang si Chen Changqi at ang kanyang mga subordinate ay dadaan na sa mga gate, ang parehong P-Plate 10th Order Saint Relmonded Bone Dragon ay hamarang sa kanilang landas. Si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng makajos na Mount Zumi, na nagpapahintulot sa kanya na dumaan sa mga tarangkahan ng hindi natukoy, ngunit ang grupo ni Chen Changqi ay hindi gaanong pinalad. Isa sa mga pinuno ng gate domain ng Osere ay tinusok ng higanteng buntot ng Bone Dragon nang siya ay napakabagal sa pag-iwas sa mismong dibdib niya at pagkatapos ay itinapon ng Bone Dragon. Kasabay nito, mabilis na lumilipad ang grupo ni Huang Xiaolong sa buong Dragon City, sinusubukang madama ang anumang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ng mga kayamanan ng Dragon Clan. Gayunpaman, mula nang pumasok sila sa mga guho ng Ancient Dragon Clan, ang itim at asul na Dragon Martial Spirits sa ang katawan ni Huang Xiaolong tumahimik ulit, parang pinipigilan sila ng kung ano. Makalipas ang mahigit isang oras, wala pang ani ang grupo ni Huang Xiaolong. Ang Dragon City ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Ghost City, kahit na sa bilis ng grupo ni Huang Xiaolong, kailangan pa rin nila ng ilang araw upang masakop ang bawat sulok ng lungsod. Ang ganitong paraan ng bulag na paghahanap ay hindi naiiba sa paghahanap ng karayom sa malawak na dagat. Hindi lang iyon, dumarami ang pressure ng parami ng paraming eksperto na pumapasok sa lungsod habang lumilipas ang panahon na nilalampasan ang mga depensa ng Undead Bone Dragon. Makalipas ang isang oras, huminto si Huang Xiaolong, nagmumungkahi sa seryosong boses, mas mabuti kung maghiwalay ang lahat at maghanap. Sa ganoong paraan, mas malaki ang pagkakataong makahanap ng isang bagay. Umayag. Tumango si Duan Ren, walang pagtutol. Kaya, sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at higanteng multo na si Feng Yang ay sumama sa isang grupo, habang si Duan Ren ay naggrupo kasama ang dalawa pang Duan Ren Institute Honorable Saint Masters, at naghiwalay. Gayunpaman, lumipas ang isa pang oras ng walang anumang ani. Ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong ay muling nahati, bawat isa ay umasa sa kanilang sariling swerte. Hindi nagtagal matapos humiwalay kina Zhao Shu at Feng Yang, puminto si Huang Xiaolong sa itaas ng isang gusali ng palasyo. Ang gusaling ito ay hugis at sulok na umaabot sa 100 ang taas, na may malaking lugar sa lupa, malapit sa ilang libong talampakang kwadrado. Ito ay mas malaki kumpara sa iba pang mga gusali na nakita ni Huang Xiaolong sa ngayon sa Dragon City. Sa pagtingin sa partikular na gusaling ito, dumaong si Huang Xiaolong sa pangunahing pasukan sa ibaba sa isang kisap mata. Sa kabila ng pagiging tahimik ng kambal na dragon sa loob ng kanyang katawan, si Huang Xiaolong ay dati nang nagpino ng Earth Dragon Egg, kaya medyo pamilyar siya sa aura ng dragon, hanggat nasa loob siya ng isang tiyak na distansya, nararamdaman niya ito. Ang tatsulok na gusaling ito ay may ganoon ding aura, at ito ay napakalakas. Ang problema, mahigpit na nakasara ang pinto. Tinuri niya ang pinto gamit ang Eye of Hell, at pagkatapos makumpirma na walang mga bitag na nakalagay sa pinto, binuksan ni Huang Xiaolong ang pinto at pumasok. Sa sandaling pumasok si Huang Xiaolong sa bulwagan, isang malakas na aura ng dragon ang bumalot sa kanya, ngunit iba ito sa itlog ng Earth Dragon na dati nang pinadalisay ni Huang Xiaolong. Ito ay nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong, labis na namangha na tumingin sa apat na kristal na haligi sa bulwagan. Maraming piraso ng pulang dugong ruby sa iba't ibang laki ang nabuo na nakausli sa ibabaw ng apat na haliging ito, ang ilan ay maliit, ang iba ay malaki. Ang mga maliliit ay halos kasing laki ng kamao, samantalang ang mga malalaki ay umabot sa kalahating metro ang lapad. Mga kristal ng dugo ng dragon. Ulalas ni Huang Xiaolong. Kapag nilinang ng mga eksperto sa dragon sa pamamagitan ng paghinga ng Dragon Chi, sa ilalim ng mga taon ng pag-iipon, ang lugar kung saan sila nakaupo ay magsilang ng mga Dragon Blood Crystal na ito, na naglalaman ng tunay na diwa at Dragon Chi ng isang dragon expert. Ito ay isang tunay na kayamanan para sa mga magsasaka. Bagamat ang isang piraso ng Dragon Blood Crystal ay hindi maikukumpara sa isang Dragon Egg, ang bilang ng Dragon Blood Crystals na nakadikit sa apat na haliging ito ay malamang na malapit sa 1,000. Malapit sa 1,000 piraso ng Dragon Blood Crystals. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 359. Palasyo ng Dragon. Si Huang Xiaolong ay buong pagmamahal na tinitigan ang libong piraso ng Dragon Blood Crystal sa apat na kristal na haligi. Siya ay tuwang-tuwa, ang paglalakbay na ito ay talagang hindi walang kabuluhan. Kahit na wala siyang mahanap ng mga itlog ng dragon o iba pang kayamanan ng Dragon Clan pagkatapos nito, sapat na ang pagnakaw na ito ng Dragon Blood Crystal upang matulungan si Huang Xiaolong na mapahusay ang kanyang lakas. Bukod dito, tulad ng Dragon Egg, ang Dragon Blood Crystal na ito ay may kamanghamanghang epekto ng pagpapabuti ng kanyang laman. Kahuling beses na pinino ni Huang Xiaolong ang Earth Dragon Egg, tumaas ang kanyang pisikal na depensa at lakas. Matapos niyang masipsip ang libong Dragon Blood Crystals na ito, naiisip na lang niya ang kakilakilabot na lawak na tataas ng kanyang laman at lakas. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay napabilis ang paghinga ni Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa tabi ng isa sa mga kristal na haligi. Ang bawat kristal na haligi ay halos 100 zang ang taas. Si Huang Xiaolong ay kahawig ng isang butil ng buhangin na nakatayo sa tabi ng napakalaking kristal na haligi. Ngayon, kailangan niyang mag-isip ng paraan para alisin ang Dragon Blood Crystal sa mga haligi. Masyadong mahaba kung isa-isa itong gawin, lalo na sa maraming eksperto na nakasunod sa kanya sa pagpasok sa Dragon City at mahanap ang lugar na ito, tulad niya. Kaya naman, si Huang Xiaolong ay walang gaanong oras. Taglit na nagmumuni-muni, tumalon sila Huang Xiaolong na may hawak na Blades of Osiris sa kanyang mga kamay. Sa ilang mga alon ng kanyang mga kamay, ang daang-zang kristal na haligi ay pinutol sa 10 bahagi, bawat seksyon ay 10 zang ang haba. Sa pamamagitan nito, inilipat ni Huang Xiaolong ang lahat sa Osiris Ring. Nagpasya siyang kolektahin muna ang lahat ng apat na haligi, maglalaan siya ng oras upang paghiwalayin ang mga ito mula sa haligi pagkatapos umalis sa Dragon City. Sa maikling panahon, ang natitirang 3 kristal na haligi ay pinutol din ni Huang Xiaolong sa 10 at itinago sa Osiris Ring. Nang matapos ang lahat, si Huang Xiaolong ay lihim na gumaan. Gayunpaman, hindi siya agad umalis, sa halip, lumakad siya patungo sa ginintoang upuan ng trono sa gitna ng malaking bulwagan. Isang gintong trono na may taas na 10 zang, na inukit sa isang masalimuot na 5 kuko na gintong dragon. Nang si Huang Xiaolong ay humaharap sa apat na kristal na haligi, naramdaman niya ang isang malakas na hininga ng dragon mula sa ginintoang trono, na mas malakas kaysa sa apat na kristal na haligi. Isang napakalakas na aura. Naglakad si Huang Xiaolong palapit sa upuan ng trono, ngunit ang ikinagulat niya ay, sa trono man o sa paligid nito, walang anumang bagay na maaaring ituring na kayamanan ng Dragon Clan, na nagudyok kay Huang Xiaolong na buksan ang kanyang Eye of Hell. Nang hampulang kinang ng Eye of Hell ay sumikat sa ginintoang upuan ng trono, si Huang Xiaolong ay natulala. Nakatago sa ilalim ng 5-clawed Golden Dragon Throne ang pasukan sa isa pang espasyo. Doon nanggaling ang napakalakas na hininga ng dragon na iyon. Ito. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong habang maingat niyang tinitingnan ang trono ng ginintoang dragon. Kung mayroong independenteng espasyo, kailangang gumamit ng spatial transfer array para makapasok. Ilang sandali pa, ang tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa mismong trono ng ginintoang dragon. Ang kanyang mga daliri ay nakasunod sa mga lugar na maaaring mag-trigger sa pag-activate ng spatial array. Nang mahawakan ng daliri ni Huang Xiaolong ang perlas ng dragon sa bibig ng 5 kuko na ginintoang dragon, ang mga sinag ng ginintoang liwanag ay sumabog mula sa ilalim ng trono ng dragon. Isang biglaang puwersa ng pagsipsip ang bumalot kay Huang Xiaolong, at sa isang iglap, nagbago ang pananaw sa harap ng kanyang mga mata, pagdating sa itaas ng isang malaking dagat. Sa pagtingin sa dagat sa ibaba ng kanyang mga paa, si Huang Xiaolong ay nag-alinlangan sandali bago sumisid, patungo sa ilalim. Ilang daang metro sa ibaba ng ibabaw ng tubig, nakita ni Huang Xiaolong ang isang kristal na palasyo sa ilalim ng dagat na itinayo mula sa materyal na hindi niya alam. Tinakop ng kristal na palasyo ang isang 10 milyang radius ng lupa. Hindi nagtagal ay narating niya ang pasukan ng kristal na palasyo. Palasyo ng dragon.
Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, binabasa ang mga salita sa karatulang nakasabit sa itaas ng mga pintuan ng palasyo na may nakasulat na mga salitang Dragon Palace. Maaaring ito ang lugar kung saan nag-cultivate ang isa sa malalakas na eksperto ng Dragon Clan. Nagulat si Huang Xiaolong. Marami siyang nabasang sinaunang maneskrito na itala na ang palasyo ng matatanda ng Dragon Clan lamang ang karapat-dapat na tawaging Dragon Palace, habang ang palasyo ng Dragon Emperor ay pinangalan ng Imperial Dragon Palace. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, si Huang Xiaolong ay ngumisi ng may kagalakan. Hindi niya inasahan na makakatakas siya sa isang malakas na espasyo ng cultivation ng Dragon Clan Elder. Noong sinaunang panahon, ang bawat Dragon Clan Elder ay isang God Realm Master, hindi maikakailang mataas ang kanilang katayuan, hindi banggitin ang autoridad. Dahil isa itong personal cultivation space ng Dragon Clan Elder, kung gayon dapat mayroong maraming magagandang bagay sa loob. Namuho ang pananibik sa kanyang puso habang lumilipad siya sa Dragon Palace pagdating sa main hall. Sa gitna ng pangunahing bulwagan ay isang peel furnace, ang ibabaw ng furnace cover ay inukit na may 5 gintong dragon na nakaharap sa pentagon na sulok ng furnace. Noong sinaunang panahon, karamihan sa mga master ay magkakaroon ng kanilang personal na peel furnace para sa pagpino ng mga table task. Noong nakaraang pagkakataon, nakakita rin si Huang Xiaolong ng black peel furnace sa tirahan ng Eminent Holiness. Inikat ni Huang Xiaolong ang gintong dragon furnace, huminto sa kabilang panig kung saan nakalagay ang isang jade cupboard. Sa ibabaw ng aparador, isang dosenang bote ng jade ang maayos na nakaayos. Ang bawat bote ay individual na minarkahan. Lumipat ang mga mata ni Huang Xiaolong sa isa sa mga bote na nagulat na napabulalas, Sky Dragon Peel. Ang pangalang nakamarka sa ilalim ng bote na ito ay talagang Sky Dragon Peel. Ayon sa alamat, ang Sky Dragon Peel ay isang natatanging divine grade pellet na kabilang sa Dragon Clan. Ang paglunok ng Sky Dragon Peel ay hindi lamang makapagpapahusay sa cultivation ng isang tao, binibigyang daan din nito ang isang tao na magkaroon ng kapangyarihan ng isang Sky Dragon na nagpapataas ng pisikal na kapangyarihan ng isang tao ng mabilis. Napalunok si Huang Xiaolong na kinakabahan, lumipat ang kanyang mga mata sa bote sa tabi nito. Sa pangalawang bote, may markang Divine Dragon Peel. Divine Dragon Peel. Nagulat na naman si Huang Xiaolong. Ang Divine Dragon Peel ay isang grade na mas mataas na Divine Pellet kumpara sa Sky Dragon Peel. Kung may sapat na Divine Dragon Peels na ininom, ang katawan ng tao ay maaaring patuloy na mag-evolve, maihahambing sa pagkakaroon ng nakakatakot na kapangyarihan at lakas sa pagtatanggol ng isang Dragon Clan expert. Water Fire Dragon Peel, Reverse Dragon Peel, Golden Jade Sea Dragon Peel, Dragon Buddha Peel, Blazing Gold Dragon Peel. Pagsilip sa kasunod na mga marka, ang bawat bote ng Jade ay naglalaman ng isang maalamat na pellet ng Dragon Clan na sinasabing nawala sa loob ng maraming milenyo. Sa sunod-sunod na pagbabasa ng mga pangalan, maging si Huang Xiaolong ay naramdaman na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga maliliit na bote na ito ay nakahanay sa aparador na ito, anuman sa mga ito ang lumabas sa labas ay sapat na upang magdulot ng madugong bagyo. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Huang Xiaolong ang lahat ng bote sa Ossuary Ring. Ang huling bagay na nakita ni Huang Xiaolong sa Jade Cupboard ay isang peel refining secret art na tinatawag na Gold Dragon Peel Refinement Tactic. Gold Dragon Peel Refinement Tactic. Sa martial spirit world, ito man ay peel refinement o weapon refinement na paraan, pareho ay lubhang mahirap makuha. Ang bawat isa ay isang kayamanan sa sarili nito, lalo na ang mas mataas na ranggo ng mga kasanayan, sa makatuwid, sa paghusga mula sa ibang aspeto, ang maliit na manuskrito ay isang mas mahalagang kayamanan kaysa sa mga pellet na nakolekta ni Huang Xiaolong. Dahil ang mga pellets na iyon ay mawawala kapag nainom, ngunit sa paraan ng pagpipino ng tableta na ito, hanggat nakuha niya ang mga sangkap, tiyak na mapadalisay niya ang mga pellet na iyon. Ang manuskrito ay pumasok din sa Ossuary Ring. Sumunod, hinanap ni Huang Xiaolong ang iba pang mga lugar sa paligid ng palasyo, ngunit ang ikinagulat niya ay maliban sa mga pellet na iyon at sa manuskrito ng pagpipino ng tableta, wala nang iba pa.
Matapos kumpirmahin na talagang walang laman ang lugar, kinuha ni Huang Xiaolong ang gintong Dragon Peel Furnace at lumabas ng Dragon Palace, pabalik sa unang bulwagan na may upuan sa trono ng dragon. Nagtataka ako kung kumusta na sina Zhao Shu, Luan Ren, at ang iba pa. Isip ni Huang Xiaolong. Tumalon siya, patuloy na naghahanap ng iba pang kayamanan. Habang si Huang Xiaolong ay treasure hunting, sina Chen Changqi, Li Molan, at ang iba pang grupo ng mga eksperto ay tuluyang nakalusot sa mga depensa ng Undead Bone Dragon at nakapasok sa Dragon City. Pagpasok sa Dragon City, pinangunahan ni Chen Changqi ang kanyang Asuras Gate subordinate at nagsimulang maghanap ng mga kayamanan. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa parehong hugis at sulok na gusali kung saan natagpuan ni Huang Xiaolong ang Dragon Blood Crystals. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 360. Mahusay na Dragon Saber. Mabilis na sumugod si Chen Changqi sa bulwagan, ang kanyang matalas na mata ay nagmamasid sa paligid ng maluwang na bulwagan at sa wakas ay bumagsak sa apat na lugar kung saan naroon ang apat na kristal na haligi bago sila kinuha ni Huang Xiaolong. Bagamat pinutol ni Huang Xiaolong ang mga gilid ng apat na kristal na haligi, mayroon pa ring malinaw na mga pahiwatig na naiwan, lalo na sa lupa. Napansin din ng ibang Asuras Gate domain leaders ang maliliit na senyales ng apat na nawawalang pillars sa hall. Ang domain leader na si Gwen ay umakyat upang tingnan, na nagsasabi sa isang tiyak na tono, dati ay may apat na haligi sa mga posesyong ito dito, ngunit ang mga ito ay kinuha ng isang tao, at ito ay nangyari kamakailan lamang. Ang isa pang domain leader ay tumawa ng may panunuya, hindi man lang iniwan ang mga haligi, anong uri ng tanga ang ginagawa niyan. Nagtawanan din ang iba pa niyang kasama sa paghamak. Maliban kay Chen Changqi. Ang kanyang matatalas na mata ay patuloy na iniskan ang kahabaan ng bulwagan. Sa isang kisap mata, ang kanyang kamay ay umabot sa gintong trono ng dragon, umiikot sa paligid ng upuan ng trono, naghahanap. Nang walang babala, ang kamay ni Chen Changqi ay hamampas sa gintong dragon bead, ang mga sinag ng crepuscular na liwanag ay nagpapaliwanag sa bulwagan at isang malakas na rebound na enerhiya ang lumabas, na nagtataboy sa lahat ng nasa malapit nito. Si Chen Changqi ay nagulat, nagmamadali sa kanyang pag-atras, ngunit kahit na ganoon, siya ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng enerhiya na ito, na hamampas sa isang gilid ng pader sa isang malakas na kalambog. Soberano. Umigpit ang ekspresyon ni Gwen at ng iba, nagmamadaling tulungan si Chen Changqi na makatayo. Nang tumayo si Chen Changqi nang may tulong, puff. Isang malaking dami ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Sovereign, kamusta ka? Nag-aalalang tanong ni Gwen. Itinaway ni Chen Changqi ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Kumuha ng medicinal pellet at nilunok ito, unti-unting bumalik sa kanyang mukha ang pagkapula habang pinapatakbo niya ang kanyang battle chi para gumaling. Soberano, ang upuan sa trono. Nabigo ang isa sa kanyang mga nasasakupan na pigilan ang kanyang kuryosidad. Mataimtim na sumagot si Chen Changqi, marahil may naiwan na ba ng isang master ng God Realm. Sa kabutihang palad ay nakaiwas siya kapag nagawa niya, kung hindi, mas malala pa siya kaysa sa ganitong kalaking pinsala. Isang pagbabawal na iniwan ng isang God Realm Master. Ang grupo ng Asuras Gate Domain Leaders ay natakot. Pero na. Nagutos si Chen Changqi at lumabas ng bulwagan. Bagamat malinaw niyang naramdaman na may ilang lihim na nauugnay sa tronong iyon, na ang pagbabawal ng Master ng God Realm ay masyadong malakas, tiyak na hindi nila malalampasan. Tumunod sa likuran ng kanyang mga subordinate at mabilis na tumakbo palayo ang grupo. Sovereign, sabi ng mga sabi-sabi na nandito rin si Huang Xiaolong sa Origin Forest. Sumunod si Gwen sa likuran ni Chen Changqi, bumubulong sa mahinang boses. Tumango si Chen Changqi. Bagamat madalas silang lumibot sa Origin Forest, narinig nila ang tungkol sa nangyari sa Rising Sun City. Mukhang si Huang Xiaolong ang may Azure Ring, kung hindi masisiguro ng Lord Left Custodian ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging nasa tabi niya. Isa pang domain leader ang sumingit.
Ang paglaki ng Huang Xiaolong na ito ay masyadong nakakatakot. Kung hindi natin siya papatayin sa lalong madaling panahon, sa loob ng ilang taon, mas magiging mahirap na lipulin siya. Idinagdag ang isa pang domain leader. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Chen Changqi. Gayunpaman, nang maayos na ang mga bagay sa Origin Forest, kailangan niyang maglakbay sa Duanren Empire. Totoo nga, hindi dapat hayaang lumaki pa si Huang Xiaolong. Sa ngayon, hindi na kailangang mag-abala tungkol kay Huang Xiaolong. Ang mahalaga ngayon ay ang mabilis na mahanap ang Dragon Tomb. Sinabi ni Chen Changqi, narito rin ang mga tao ng Deities Templar, tiyak na ang grupo ni Li Moran ay naglalayon din para sa Dragon Tomb, talagang hindi natin dapat hayaan silang maunahan tayo. Oo, soberano. Ang mga domain leader ay sabay-sabay na sumunod. Sa oras na ito, dumating si Huang Xiaolong sa isa pang gusali ng palasyo sa hilagang bahagi. Tama pa ang kanyang mga paa sa isa sa mga bubong habang pinagmamasdan ang lugar. Naglabas din ang lugar na ito ng malakas na aura ng dragon. Hindi nagaksaya ng oras, kumikislap ang figure ni Huang Xiaolong papasok sa gusali ng palasyo. Ang unang bagay na tumalon sila sa paningin ni Huang Xiaolong ay ang malaking saber na inilagay sa bulwagan, isang Great Dragon Saber. Ang katawan ng Great Dragon Saber ay inukitan ng isang dragon na may dugo na nagmumula sa isang matinding pagpatay na aura. Maliwanag na ang Great Dragon Saber na ito ay nakainom ng maraming dugo mula sa mga kakilakilabot na eksperto noong kapanahunan nito. Nararamdaman ni Huang Xiaolong ang umaalon na pamatay na aura kung saan siya nakatayo. Lumapit si Huang Xiaolong, ngunit nang iabot ng kanyang kanang kamay ang Great Dragon Saber, bumagsak ang kanyang braso sa bigat ng saber. Nabigo talaga siya sa pagangat ng saber at ang realisasyong ito ay natigilan siya. Isa na siyang eksperto sa Saint Realm, ang paghawak ng kanyang kamay sa kalawakan ay maaaring gumuho o magbuhat ng isang buong maliit na bundok, ngunit nabigo siya sa pagangat nitong Great Dragon Saber. Anong bakal o mineral ang ginawa nitong Great Dragon Saber para maging napakabigat nito? Pumangon ka. Itinulak ni Huang Xiaolong ang battle chi mula sa kanyang chi, natatakpan ng maliwanag na liwanag ang kanyang braso nang gumawa siya ng pangalawang pagtatangka na iangat ang saber. Gayunpaman, halos hindi niya ito nagawang buhatin ng ilang pulgada mula sa mesa, ngunit gayunpaman, ito ay isang mabigat na pagsisikap na katulad ng isang 3 taong gulang na batang paslit na nagsisikap na buhatin ang isang higanting laryo. Nakatitig sa Great Dragon Saber sa kanyang kamay, inipon ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas at naglaslas. Isang dugong dragon ang nakitang lumilipad palabas at ang mga anino ng saber ay nagliliyab, na may dalang nakakatakot na aura na pumapatay sa lahat ng 4 na direksyon na parang tidal wave. Ang mga pader ng palasyo ay gumuho ng walang pagtutol, gumuho sa mga guho. Napalunok si Huang Xiaolong na kinakabahan habang tinitingnan ang pinsalang ginawa ng Great Dragon Saber. Hindi ba medyo nakakatakot ang kapangyarihan nitong dakilang Dragon Saber? Sa pag-flip ng mahusay na saber sa kanyang kamay, mas lalo niyang hinalikan si Huang Xiaolong habang tinitigan niya ito. Bagamat parehong makapangyarihang sandata ang Blades of Osiria at ang Eminent Holiness Halberd, ang mga malalaking tao pa rin na tulad nitong dakilang Dragon Saber na mukhang mas kabayanihan. Nakatitig sa nakaukit na dugong dragon sa katawan ng saber, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at tinusok niya ang kanyang daliri, tumulo ang isang patak ng dugo sa bibig ng dragon ng dugo at pinatakbo ang kanyang battle chi upang pinuhin ang Great Dragon Saber. Agad, ang pulang dugong kumikinang mula sa Great Dragon Saber ay tumago sa kalangitan habang ang isang napakalaking aura ng pagpatay at pagpatay ay sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong na bumagsak sa kanyang kamalayan. Nagulat si Huang Xiaolong at mabilis na pinilit ang sarili na mag-focus, pinatakbo ang Soul Mandate upang dahan-dahang pinuhin ang laganap na enerhiya sa kanyang kamalayan. Nang ganap na naabsorb ang pamatay na aura, nakahinga siya ng maluwag. Tulad ng ginawa niya, isang eksena ang lumitaw sa kamalayan ni Huang Xiaolong na nagpapakita ng isang Dragon Clan Master, hawak ang parehong Great Dragon Saber sa kanyang mga kamay habang siya ay tumalon sa langit. Isang slash, hindi mabilang na saber na ilaw ang lumabas sa maraming layer. Sa isang laslas lang, nahati sa kalahati ang malawak na karagatan.
Pagkatapos, ang master ng Dragon Clan na ito ay inikat ang saber sa paligid, nagpadala ng maraming saber na ilaw, gumuho ang mga bundok sa landas nito. Sunod-sunod na galaw hanggang sa mawala ang eksena sa kamalayan ni Huang Xiaolong. Ngunit natagalan si Huang Xiaolong bago makabawi sa kanyang nasaksihan. Ang nakita lang niya ay ang heritage battle skill na natanggap niya pagkatapos pinuhin ang Great Dragon Saber, ang Great Dragon Saber Formula. Ang Azure Sword skill ay sumasaklaw sa pagpatay, ito ay duguan at kakaiba. Ang Eminent Holiness Halberd Sutra ay nagbigay diin sa pagiging direkta, prangka, walang takot, at matuwid na katapangan. At ang tanging panuntunan para sa Great Dragon Formula ay pangangibabaw. Dominasyon na sumire sa lahat ng humahadlang sa isang tao. May kabuuang 6 na galaw. Gayunpaman, nang ilalayo na ni Huang Xiaolong ang Great Dragon Saber, ang kanyang mga tainga ay nakarinig ng mga tunog ng pagsipol ng hangin, mayroong hindi bababa sa 3 tao na lumilipad patungo sa kanyang direksyon ng napakabilis. Malamang ang kaguluhan na ginawa niya kanina nang subukan ang Great Dragon Saber ay nag-alerto sa mga tao sa paligid. Sa isang kisap mata, 3 tao ang lumapag sa harap ni Huang Xiaolong. Ibang-iba ang pananamit ng 3 tao, ang tanging karaniwang punto ay ang 3 ay nakasuot ng damit na balat ng hayop, naglalantad ng matipunong hubad ng mga braso, na naglalabas ng mahinang ngunit kapansin-pansing kapaligiran ng demonyong enerhiya. Mga eksperto sa Beastman. Danliit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Huang Xiaolong sa mga eksperto sa Saint Realm Beastman. Bukod pa rito, ang 3 ito ay tila napakabigat. Ang isa ay ang Peak Plate First Order Saint Realm, habang ang dalawa pa ay Early Second Order Saint Realm. Nang makarating ang 3 eksperto, nang walang pagbubukod, ang lahat ng kanilang mga mata ay nahulog sa Great Dragon Saber sa kamay ni Huang Xiaolong, na nagniningning sa kasakiman. Ito, marahil ang Dragon Clan's Great Dragon Saber. Ang isa sa kanila ay nagsalita, ang boses ay nanginginig sa pananabik. Mahusay na Dragon Saber. Hindi kaya ang Great Dragon Saber na iyon na pinino ni Blood Dragon Elder. Kulat na bulalas ng isa. Dapat nga, nakikita mo yung dugong dragon sa saber. Tinasabi na ang Blood Dragon Elder ay isang taong may heavy killing aura. Ang mga eksperto na namatay sa ilalim ng kanyang Great Dragon Saber ay umabot sa daan-daang libo. Nagsalita ulit ang unang tao. Sa pagkumpirma ng saber sa kamay ni Huang Xiaolong, ang kanilang mga mata ay lalong nilalagnat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.